Lahat ng, lahat ng alaala ko na meron ako sa nanay ko noon, nawala ng dahil lang dyan sa mga anak mo. Kimi, alam mo ba kung bakit nila nagawa yan? Alam mo ba kung bakit, Jameson? Dahil konsentidor ka. Tingin mo ba, mapapalitan ng pera lahat ng ginawa nila? Hindi ba tatapalan ng kayamanan mo lahat ng sakit na dinulot mo sa isang tao? Yan ang tandaan mo. Duro niya pa sa mukha nito bago ito umalis sa lugar na yon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila, hindi naman daw talaga dapat naghihintay ang pag-ibig dahil ang tunay na pag-ibig, kusa itong dumarating sa buhay natin. Yung tipong magugulat ka na lang dahil tumitibok na ang puso mo para sa isang tao. Sa taong hindi mo naman ganun kagusto. Ngunit nahulog ka pa rin nang hindi mo namamalayan. Iba rin naman ang kamandag ng busog at palaso ni Cupido, no? Sa dinami-rami ng pwede niyang panain, yung taong kinamumuhian mo pa. Yung taong naging dahilan sa kung bakit palaging nasisira ang araw mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos na kasama mo siya. Tunay nga bang pag-ibig yon kung ayaw niyo sa isa't isa? Maraming uri ng pag-ibig sa mundo. Pag-ibig na kayang baliin ang lahat. Pag-ibig na nabubuo ng dahil sa sakripisyo. Pag-ibig na handang isuko ang lahat. Pag-ibig na mapagparaya. At pag-ibig na naghahangad ng pangalawang pagkakataon. Paano kung nakita kayo ng taong mahal mo sa maling pagkakataon? Na kayo ngang itinadhana para sa isa't isa. Ngunit ang mismong tadhana na rin ang gumagawa ng paraan upang paglayuin kayong dalawa. Anong gagawin mo kung ang mismong oras na ang naniningil sa'yo? Tatakas ka ba? Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Kimi? Bagyang natigilan si Kimi sa pag-aayos ng mga bagahe niya nang marinig ang sinabi ng tatay. Ika-ika itong pumasok sa loob ng kwarto niya habang nananatili pa rin nakamasid sa maleta ng anak niya. May gumuhit na sakit sa mga mata nito nang makita ang ginagawa ng anak at hindi iyon nakatakas sa mga mata ni Kimi. Sa halip na ipakita ang lungkot sa ama, walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang ngumiti na lang rito bago tumango sa katanungan nito. Pasensya ka na anak. Muli nitong sabit na hindi niya na mabilang kung ilang beses niya na bang narinig ngayong araw. Kung tutuusin, kaya ko namang buhayin ka. Kung nakakapamasada pa rin ako hanggang ngayon, hindi mo nakakailanganin pang umalis ng probinsya para makapagtrabaho sa Maynila. Pasensya ka na rin kung kinakailangan mo pang tumigil sa pag-aaral para lang makapaghanap ng maayos na trabaho. Tatay, hindi ito ang buhay na pinangarap namin sa'yo ng nanay mo. Natatawa pa nitong sambit bago niya pinigilan ang luha niya. Hindi ganito ang buhay na pinangarap namin para sa'yo, anak. Pinag-usapan na po natin to, hindi ba? Aniya sa tatay bago siya tumayo mula sa kinuupuan niya. Upang yakapin ng tatay niya ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang yumakap pabalik sa kanya. Ginusto ko pong magtrabaho para makapag-ipon. Hindi na po tayo kayang suportahan ni Tia Susan. At saka nahihiya na rin po ako sa kanya. Gusto ko pong umalis ng probinsya para makatulong. Para makapag-ipon sa pagpapa-opera sa paa mo. At nang sa ganon ay makapaglakad ka na ulit ng maayos. May 4 na taon nang nakalilipas simula nang masangkot si Arthur sa isang aksidente na naging dahilan kung bakit nabali ang paa niya. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi na nila nagawa pang ipatingin ang paa niya. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapaglakad ng maayos. 7 taong gulang pa lang nun si Kimi nang sandaling mawala sa kanila ang nanay niya. Aminin niya man o sa hindi ay naging mahirap para sa kanila, lalong-lalo na sa tatay niya ang pagkawala nito. Simula nang mawala ang nanay niya nang dahil sa sakit, tanging si Arthur na lang ang sumusuporta sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakapagtapos sa high school. Pangarap ng tatay niya noon na pag-aralin siya sa kolehiyo. Ngunit nang dahil nga sa aksidenteng kinasangkutan nito noon, hindi na rin ito gaanong nakakapamasada ngayon ng jeepney nang dahil sa paa niya. Sa ayaw niya man o sa gusto, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang hayaan ng unikaihan niya na humiwalay sa bahay nila upang magpunta sa Maynila upang doon makipagsapalaran at makakuha na nga ng trabaho. Kahit na gumaling at maoperahan na ang tatay niya sa paa, hindi niya na rin gugustuhin pang pabalikin ito sa trabaho. May 4 na taon ang nakalilipas simula na masangkot ito sa isang aksidente.
Isang aksidenteng, kahit na ilang beses nilang ibaon sa limot ay hindi pa rin nila magagawang kalimutan ng ganon-ganon na lang. Alam niya na hanggang ngayon ay may trauma pa rin sa nangyaring aksidente ang tatay niya. Kaya naman gustuhin niya mang buklatin ang tungkol sa nangyaring yon ay hindi niya rin naman magawa. Dati silang nakatira sa Maynila at nang dahil sa aksidente may 4 na taon na nakalilipas na pilitan silang bumalik dito sa probinsya. Hindi niya alam kung dahil ba talaga sa trauma ng tatay niya o baka naman may pilit silang tinatakbuhan na tinatakasan kaya sila naroroon ngayon. "Ma'am!" Tawag sa kanya ng barter ng jeep na nakakita sa kanya. Lumapit ito sa gawin niya, habang si Kimi naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang namumungay ang mga matang bumaling ng tingin dito. "Kagabi pa kitang napapansin na nandito sa terminal ng bus nawawala ka ba?" Nako hindi po." Natatawa niyang sambit. "Medyo napaaga po kasi ang biyahe ko kahapon kaya no choice po ako kung hindi ang manatili dito sa terminal. Nasasayangan din po kasi ako sa perang ipangrerenta ko pa ng inn." "Ganun ba?" Tanong nito bago siya pinagmasdan sa kinauupuan niya. "Sigurado ka hindi ka nawawala Hindi po." Aniya bago ngumiti rito. Salamat po sa pagtatanong." "O siya, aalis na ako. Mag-iingat ka rito ha. Iba sa Maynila. Mukhang galing ka pa namang probinsya." "O siya, mauuna na ako." Paalam pa nito bago siya nagdesisyong talikuran ang dalaga. Nang sandaling bumaling siya sa kabuuan ng terminal, ay doon lang napag-alaman ni Kimi na marahil nga ay ilang oras na siyang natutulog sa lugar na yon. Wala nang bus sa gilid niya. May ilang nakaparada sa malayo ngunit hindi niya naman masabi kung babiyahe na nga ito base sa mga itsura nito. Muling lumingon si Kimi sa orasang dala niya bago siya napanguso sa sarili. "Kung alam ko lang na nagkamali ako ng tingin sa petsa sa kalendaryo kahapon, di sana'y wala ako rito ngayon." Aniya bago siya muling yumuko sa mga hita niya. May kumukuha sa kanya bilang katulong sa Maynila at iyon ang pupuntahan niya ngayong araw. Maya-maya lang ay susunduin na siya ng driver ng pamilyang kukuha sa kanya. Kaya naman hindi na mapagsidla ng tuwa sa mukha niya. Noong nakaraang araw nga ay nakiusap pa siya sa matandang babae na nakausap niya sa telepono na kung pwede nga bang mag-cash advance para may maiiwan siyang pera sa tatay niya sa pag-alis niya. Nung una ay nag-aalangan pang magbigay ito dahil sino nga bang hindi. Hindi pa nga siya nagtatrabaho pero nagka-cash advance na agad siya. Ang kapal naman ng mukha niya. Kahit sino naman ay mag-aalangan sa'yo. Lalo na kung hindi niyo naman kilala ang isa't isa at hindi niyo pa nakikilala ang isa't isa sa personal. Mataas na ang sikat ng araw nang umalis siya sa terminal na yon. Kanina pang kumukulo ang sikmura niya at kahit na ayaw niyang gumastos ng para sa sarili niya, wala rin naman siyang magagawa. Ayaw niya namang mamatay sa gutom ngayong araw. Lalo na at mamayang alas 5 pa ng hapon ang kuha sa kanya ng driver na susundo sa kanya sa terminal ng araw ring yon. "Grabe manang," saad ni Kimi habang nakatitig sa isang balot ng pagkain na dinampot niya sa bilao. 20 pesos na to? Isang supot lang? Ang laki niyo naman hong tumaga." "Aba iha, ganito sa syudad. Kung hindi ka makikisabay sa pagtaas ng bilihin, abay malulugi ka." Sagot ng matandang tindera bago niya pinagtaasan ng kilay si Kimi. "Kung hindi mo afford, bumalik ka roon sa probinsya." Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang sumimangot bago niya ibinigay sa matandang babae ang 20 pesos na nasa petaka niya. Wala namang ibang nagawa ang matandang babae na kausap niya kung hindi ang kunot noo itong tanggapin. Habang naglalakad si Kimi sa gilid ng palengke habang nakatitig sa supot, ay hindi niya namalayang nakatawid na siya sa gitna ng kalsada. Nang dahil sa lalim ng iniisip niya sa mga presyo ng pagkain dito sa Maynila, hindi niya na namalayan ang kotseng patungo na sa direksyon niya. Nang sandaling marinig niya ang businang yon, tsaka lang siya bumalik sa realidad bago niya nilingon ang harap niya. "Ah!" Gulat na sigaw ni Kimi bago niya naramdaman ang pangbangga ng bumper nito sa tagiliran niya. Dahilan upang bahagya pa siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Tumila po ng suman niya sa ilalim ng sasakyang yon, kaya naman mabilis na itong hinagilap ng mga mata niya. Nang makitang tuluyan na itong nagulungan ng kotseng bumangga sa kanya, agad siyang nakaramdam ng pag-iinit ng mukha. Kahihiyan ng dahil sa nangyaring pagtilapon niya? Hindi. Galit para sa nangyari sa suman niya? Oo.
Galit siyang tumayo sa kinauupuan niya bago niya tinunton ang bintana ng nakasaradong driver's seat. Galit at paulit-ulit niya itong kinato. Dahilan upang walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang pagbuksan niya ang bintana habang walang emosyon itong nakatitig sa harapan. Nakasuot ito ng shades kaya naman natitiyak ni Kimmy na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nito nakita sa pagtawid niya kanina. Anong plano mong gawin, mister? Singhal ni Kimmy sa kanya na hindi naman niya kinibo. Papatayin mo ba ako? Ang taas naman ng araw sa loob ng kotse mo. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang hubarin nito bago niya tuluyang nilingon si Kimmy na ngayon ay bahagya pang natigilan ng mag-cross ang mata nilang dalawa. Gwapo ah. What? What? Anong what? Huwag mo akong winawat-wat dyan ah. Singhal ni Kimmy na makarecover. Kaya naman walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Medyo masama ng umpisa ng araw na yon ni Jameson nang dahil sa kabi-kabilang problema sa kumpanya. Hindi naman ito ganon kalala kaya naman wala siyang dapat na ipag-alala pero dahil nga sa medyo perfectionist siya, kailangan nasa tama ang lahat. Iyon ang dahilan sa kung bakit magmula pa kanina ay nakabusangot ng mukha niya. Idagdag pa na ngayon ang death anniversary ng asawa niya. Kaya naman galit, puot at pagkamuhi ang nararamdaman niya ngayong araw. Idagdag pa ang lungkot sa pagkawala ng asawa niya. Galit para sa mga anak na ngayon ay tuluyan ng nawala ng amor sa kanya at inis para sa babae ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang paulit-ulit na pumalakpak sa harapan niya para lang makuha ang atensyon niya. Ni hindi ka man lang ba magsusorry? Muntik mo na ako mapatay oh! Nang dahil sa narinig ay mabilis na nakaramdam ng tensyon si Jameson. Marahan niyang hinilot ang sintido niya para lang pakalmahin ang sarili. Kanina lang ay wala siya sa mood nang dahil nga sa kabi-kabilang problema na kinahaharap niya. Ngayon naman ay nakakaramdam siya ng inis at pagkapikon dahil sa pagiging taklesa ng babaeng ito. Sino ba ito? Stop overacting. Alam mo sa sarili mo na hindi kita tinamaan. Sagot ni Jameson sa kanya. Hindi nga ba tinamaan o nililigtas niya lang ang sarili niya dahil alam niyang tinamaan niya ang dalaga? Kung isa ito sa mga teknik niyo para makapanloko ng mga tao, pues nagkakamali ka ng pinupunteriya. Hindi ako magbibigay ng pera sa'yo. Bobo, hindi ko kailangan ng pera mo, sir. Wala akong pakialam sa pera mo. Dahil sorry mo lang ang hinihingi ko sa'yo. Muntik mo na ako mapatay tapos hindi ka malang magsusorry? At anong sinasabi mong hindi natamaan? Kailangan ko pa bang madurog sa ilalim ng kotse mo para masabi mo lang na tinamaan mo ko? Natatawang singhal ni Kimmy sa kanya bago siya paulit-ulit na umiling at humalukip-kip sa gilid ni Jameson na ikinakunot lang ng noon nito. Ang kailangan ko lang, sorry mo. Dinurog mo na nga yung suman ko oh. Sinagasaan mo pa. Hindi pa ba sapat yung dahilan na ipinagkait mo sa akin yung suman ko na kung tutuusin, almusal ko na para ngayong araw? Doon na nga lang ako kukuha ng lakas. What suman? Nagtatakang tanong ni Jameson bago siya natatawang suminghal. Come on, miss. Nakakadagdag lang tayo sa traffic sa lugar na to. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakarinig ng sorry mo. Hoy, galaw! Reklamo ng ibang driver habang panay na pagbusina na mas lalong ikinainit ng ulo ni Jameson. Ano ba? Traffic, hoy! Galaw! Singhal niya na ikinakunot ng noon ni Kimmy. Okay, fine. Whatever. I'm sorry. Now, leave. Gaano ba kahirap para sa'yo humingi ng sorry? Singhal ni Kimmy sa kanya. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang umismid sa kanya bago niya tuluyang sinarado ang bintana sa gawin niya at umalis na nga sa lugar na yon. Walang ibang nagawa si Kimmy kung hindi ang manatili sa lugar na yon habang pinagmamasdan niya ang kotse ng lalaking tumakbo palayo. Saan ako kukuha ng pambili ko ng suman ngayon? Singhal ni Kimmy bago siya umirap at muling umalis sa lugar na yon nang walang laman ng sikmura. Kasabay ng pagdilim ng dahil sa palubog na araw ay ang panakanakang pagdilim din ng paningin ni Kimmy ng dahil sa labis na gutom. Galit niyang nilingon ng taong grasa na nangihingi sa kanya ng barya na inismiran niya na lang bago niya inabutan ng piso. Bakit piso? Hindi ako kumain ngayong araw kaya magpasalamat ka na lang. Sagot ni Kimmy sa kanya.
Nahinto lang ang pagtataray niya sa pulubing naroon nang lumapit sa kinauupuan niya ang isang matandang babae. Nakangiti ito nang lumapit sa kanya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magtaas ng kilay dito. "Ikaw ba si Kimi?" Tanong nito na marahan niyang tinanguan bago siya tumayo upang tanggapin ang nakalahad nitong kamay. "Ako nga pala si Esther at ako ang driver ng pamilya ni Jameson ang maghahatid sa iyo sa bahay." Si Esther ang nakausap niya sa telepono nitong nakaraang araw. Aminin niya man o sa hindi, ay naging mataas ang tingin niya dito. Profesional kung pakitunguhan siya nito. Kaya naman malaki rin ang expectations niya sa magiging amo niya sa bahay na yon. Kasi nga 'di ba, nalalaman mong ugali ng magiging amo mo sa paraan ng pakikitungo sa kanila ng magiging boss mo. Kapag mataray ang kasambahay, masama ang ugali ng amo. At kapag naman mabait ang kasambahay, mabait ang amo. Ganun lang yun kasimple. Agad na namilog ang mga mata ni Kimi nang sandaling makarating nga sila sa mansyon. Literal na mansyon dahil sobrang laki ng bahay na pinasukan ng kotse nila. May mga bodyguards din sa labas. Kaya naman mas lalo ding nakaramdam ng pagkamangha si Kimi. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng bodyguard sa totoong buhay niya. Kaya naman na makakita siya, ay hindi na siya nagdalawang isipan na tusukin ang dibdib nito. "Anong ginagawa mo, iha?" Tanong ni Esther bago niya nilapitan si Kimi at pinigilan ito sa pagtusok sa dibdib ng bodyguard na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magpigil ng tawa. "Bakit mo sinusundot yung dibdib ni Moy?" "Type niya yata ako, manang." Biro ni Moy bago siya kumindat kay Kimi na inismera naman ito. Nang sandaling ayain siya ni Esther sa bulwagan, ay tsaka lang niya kinausap ng masinsinan ng dalaga. Halata naman kasi sa kilos at galaw nito na inosente pa ito, kaya naman naiintindihan niya ang dalaga. Ngayon lang kasi ako nakakita ng bodyguard sa totoong buhay, manang." "Ano ka ba naman?" Natatawang saad na lang ni Esther bago siya nito inilibot sa lugar na yon. "Itong bulwagan. Dito madalas na nagkakaroon ng gathering ang pamilya ni Jameson at mga anak niya. Sa ngayon ay hindi mo naman kailangang mag-focus sa mga gawaing bahay dahil marami tayong kasambahay nila rito. Ang focus mo at ang pinakatrabaho mo rito ay ang mga bata." Paliwanag niya habang naglalakad sila sa kabuuan ng bahay. Habang panay si Esther sa pagpapaliwanag sa kanya ay naging abala naman si Kimi sa paglingon sa mga antigong gamit na naroroon sa loob ng salas. Mukhang mahilig sa pangongolekta ng mga gamit ang mga nakatira rito sa bahay dahil halata naman sa mga gamit na naroroon. Kung hindi siya nagkakamali ay ultimong tissue sa bahay na yon ay nakakahalaga ng milyon. Nga pala medyo makulit ang mga bata kaya naman alam ko medyo mahihirapan ka. Lalo na't ito palang yatang kauna-unahang trabaho mo sa pag-aalaga, tama ba? "Ay nag-alaga na po ako ng matanda dati, manang." "Kahit na." Natatawang saad ni Esther na ikiningwi niya bago sila tuluyang umakyat sa hagdan. Medyo malikot ang mga bata. Wala halos tumatagal na kasambahay sa kanila. Minsan ay umiiyak ang mga nakukuha naming yaya noon dahil hindi nila magawang alagaan yung dalawa. Alam mo na, medyo bata kaya sobrang likot. Marami na ring nag-resign dito nung nakaraang linggo dahil nga sa hindi nila magawang makuha ang loob ng mga anak ni Jameson. Sa una ay mahirap, oo. Mahirap dahil parte naman yun ang magiging trabaho mo. Gawin mo na lang ang lahat na makakaya mo para lang makuha ang loob nila. Hindi naman sila barumbado tulad ng isusumbong ng mga yayang nakukuha namin itong mga nakaraang linggo. Mababait na bata naman sila, golden at silver. Sadyang makulit lang talaga. Dagdag pa nitong paliwanag na marahan niyang ikinatango bago siya napangiwi. Hindi kami magtatagal ni na Flora dito kung makulit at barumbado sila. Nang sandaling huminto sila sa maid's room ay tsaka lang nagkaroon si Kimi ng pagkakataon na pagmasdan ng matandang babae. Ngumiti si Esther sa kanya bago siya nito hinawakan sa balikat. Alam ko na mahihirapan ka sa una, pero please lang iha, pagtiyagaan mo sila, okay? Pakiusap nito na marahan niyang tinanguan kahit na nalilito na rin siya. Mababait yan sila. Hindi niya alam kung ilang beses na itong sinabi ni Esther sa kanya ngayong araw. Oo na't mababait na sila. Gaano ba kasama mga bata para lang ulit-ulitin niya iyon sa kanya? At anong 5 kasambahay sa isang buwan ang sinasabi nito sa kanya kanina? Ibig bang sabihin nun ay
4 na araw lang ay tinatagal ng mga katulong na kinukuha nila. Kimi! Tawag ng isang kasambahay sa pinto niya bago niya ito pinagbuksan ng pintuan. Hi, ikaw yung bago, hindi ba? Ako nga pala si Flora. Nice meeting you. Pakilala nito na tinanguan niya. Nariyan na sa baba sila Sir Jameson at yung mga bata. Ipinapatawag ka na rin ni Manang Esther para maipakilala ka na sa mga bata. Dagdag pa nito. Sige, mag-aayos lang ako. At saka susunod na lang ako sa baba. Sagot ni Kimi sa kanya na tinanguan niya bago niya ito tuluyang pinagsaraduhan ng pintuan. Lupaypay si Kimi ng sandaling bumaba siya sa hagdan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ngayong gabi. Natatakot ba siya? Hindi naman siya natatakot. Bakit naman siya matatakot? Matatakot siya sa mga bata? Ang hina naman ng loob niya. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa tensyon o baka dahil lang sa gutom kaya nakakaramdam siya ng panlalambot ngayon. Sa bagay, ay kagabi pa siyang hindi kumakain. Ni tubig na ay wala siyang nainom kaya naman hindi na rin siya magtataka kung bakit nakakaramdam siya ng hilo ngayon. Oh, Kimi, andito ka na pala. Saad ni Esther bago siya bumaling ng tingin sa lalaking nakatalikod sa hagdan. Agad niya nakita ang 2 bata na ngayon ay nakatitig sa kanya. Isang batang babae na kung hindi siya nagkakamali ay nasa 7 taong gulang na. Tuwid ang buhok nito na pagdating sa dulo ay medyo kulot na. Kikay rin ang pananamit nito kaya naman hindi niya naiwasang mapangiwi na lang. Hindi niya alam kung yung mismong bata ba talagang namimili ng isusuot at forma nito o baka ang tatay niya na. Bumaling siya ng tingin sa batang lalaki na ngayon ay nakatitig at nakamasid na rin sa pagbaba niya sa hagdan. Kung hindi siya nagkakamali ay kambal ang 2. Ang tanging pinagkaiba lang ng kambal ay ang height ng mga ito at forma sa pananamit. Medyo kikay ang babaeng anak ni Jameson habang ang lalaki naman ay medyo tama lang. Nakasuot ito ng salamin at kung hindi siya nagkakamali, ay medyo mataas ang grado ng suot nito. Ang bata-bata pa. Saad ni Kimi sa isip bago siya umiling at nagtungo na nga kay Esther nang may ngiti sa labi. Good evening po. Nahihiya niyang sambit. Tuluyang ibinaba ng lalaki ang teleponong gamit niya kanina bago siya bumaling ng tingin sa babaeng nagsalita sa gilid niya. Nang sandaling lumingon siya dito, agad na nangunot ang noo niya. Lalo na nang muling mag-cross ang mata nilang 2 ng babaeng. Ikaw? Gulat na sambit ni Jameson nang nakatitig sa babaeng nakaaway niya sa terminal kanina. Agad na nakaramdam ng hiya si Kimi na mapagtanto niyang ang lalaking sinigawan niya sa palengke kanina ay ang lalaking magiging amo niya pala sa bahay na yon. Hindi naman maipintang mukha ni Jameson nang pinagmasdan niya ang dalaga magmula ulo hanggang paa. Nang dahil sa sinabi ni Jameson kanina ay hindi naman magawang itago ng mga kasambahay roon ang gulat nila nang dahil sa narinig mula sa amo. Ito palang kauna-unahang pagkakataon na nakita nilang ganito ang reaksyon ni Jameson sa mga kasambahay na tinanggap nila sa bahay. Kaya naman hindi nila naiwasang mapaisip na lang. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Jameson, dahilan upang bahagya pang mabilaukan si Esther sa gulat. Bumaling siya rito nang nakaangat ang kilay. Ang sabi ko, Esther, yaya, hindi scammer. Maka-scammer ka naman. Wala naman akong hinuhutot sa'yo Natatawang biro pa ni Kimi na hindi naman nakapagpabago sa reaksyon ni Jameson sa harap niya. Sa ganda kong to, mukha ba akong scammer para sa'yo? Tanong niya pa habang nakaduro sa sarili. Sa halip na bumaling sa kanya si Jameson ay wala itong ibang nagawa kung hindi ang kunot noong lumingon kay Esther na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nakangiwing sinalubong ang mga tingin niya. Humanap ka ng bago, utos niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Esther nang dahil sa pagkabigla. Po? What? Usal naman ni Kimi habang nakatitig sa 2. Wait lang Nandito na ako Bakit hahanapan ng bago? Tanong niya dahil ano pang bumaling sa kanya si Jameson ng may seryosong tingin. Isn't it obvious? I don't want you. Sagot nito sa kanya na bahagya niya pang ikinalunok. Hindi ko hahayaang makalapit ang isang tulad mo sa mga anak ko. Oh, wait. Natatawa niyang sambit na inismera naman ni Jameson. Dahil ba ito sa nangyari kanina?
May kinalaman ba to sa nangyari kanina? Umismid si Jameson kanina, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sarkastikong matawa na lang. Ikaw na nga tong nakadisgrasya sa akin kanina. Ikaw pa tong may ganang magalit, mister? Ang taas naman ng pride mo. Humingi ka lang ng sorry, tatanggalin mo na ako agad. May kinalaman man ito sa nangyari o wala, wala ka nang pakialam doon. Masungit nitong sambit na ikinangising niya na lang. Hindi kita tatanggapin sa bahay ko na to kahit na magmakaawa ka pa. Bagyang lumapit sa direksyon nilang dalawa ang batang babae bago siya humawak sa braso ni Jameson na ikinakunot lang ng noon nito. Dad, who is she? Tanong nito. Kayong dalawa ni Silver, umakyat na kayo. Sagot ni Jameson sa kanya na ikinaasim ng mukha nito. Malalim ng gabi, matulog na kayong dalawa. Pero Dad, ang sabi ko, akyat. Saad ni Jameson na animong bahagya pang tumaas ang boses. Walang ibang nagawa si Golden kung hindi ang napahiyang bumitaw sa braso niya. Huwag mo na ako hahayaan pang ulitin kung anong sinabi ko, Golden. Banta niya pa sa anak. Nang dahil sa pagkapahiya ay walang ibang nagawa si Golden kung hindi ang tahimik na lang na tumakbo patungo sa itaas. Tahimik naman na sumunod sa kanya si Silver, ngunit bago pa man siya umakyat sa hagdan, binigyan niya pa muna ng isang matalim na titig ang tatay niya ngayon ay nakatuon ng atensyon kay Kimi. At ikaw, umalis ka na. Huwag mo na akong hayaan pang ipadampot ka sa mga bodyguard ko para ipakaladkad ka sa labas. Hindi kita tatanggapin kahit na magmakaawa ka pa. Pero, sa halip na hintayin pa siyang magdagdag ng sasabihin niya, ay muli nang bumaling si Jameson kay Esther na ngayon ay hindi na magawang kumibo nang dahil sa gulat sa nangyari. Humanap ka ng bago, and please lang, make sure na may background lahat ng papasukin mo sa bahay ko. Pakiusap ni Jameson sa kanya na hindi niya na nagawang sagutin nang dahil sa labis na pagkabigla kanina. Ayoko mapalapit sa mga walang pinag-aralan ng mga anak ko. Ngumuso si Kimi sa harap niya nang mapagtantong siyang tinutukay ng lalaking nasa harapan niya. Grabe ka naman sa walang pinag-aralan. Nagreklamo lang sa'yo, wala na agad pinag-aralan. Hirit niya rito. Nasa halip na lingunin ay inismiran lang nito. Pero sir, what now? Bali niya kay Esther nang muli itong humirit. Hindi po ba pwedeng i-consider si Kimi? Tanong nito bago nagnakaw ng tingin sa dalaga. May cash advance po kasi siya. Ano? Gulat na tanong ni Jameson na inasahan na ni Esther. Nagbigay ka ng cash advance sa kanya nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Yes, sir. Ano ba naman, Esther? Hindi ba't napag-usapan na natin to nung una pa lang? Singhal niya sa mayordoma na ikinasimangot naman ni Kimi. Bumaling si Jameson sa kanya nang may galit bago muling lumingon kay Esther. Make her pay then. Makakabayad lang ako kung magtatrabaho ako rito, sir. Sabat ni Kimi, dahilan upang galit na bumaling sa kanya si Jameson. Kaya nga ako nag-cash advance, hindi ba? Dahil wala akong pera. Yung perang kinash advance ko, ginamit ko yun sa pamasahe papunta rito. So, basically, anong gusto mong palabasin ngayon? Sir, baka naman pwede nating i-consider si Kimi. Suwestyon ni Esther na animong sinasambot lang si Kimi. Kailangan na nangyaya ng kambal. Hindi naman siguro magiging masama kung bibigyan natin ng pagkakataon si Kimi, hindi ba? Kahit na 2 linggo o 1 buwan lang. Please, Jameson, ako nang nagmamakaawa sa'yo. Bumaling ng tingin si Jameson kay Kimi. At nang mapansin niyo ni Kimi ay peke siyang umiti sa binata na hindi naman ito sinagot. 1 month then, sagot ni Jameson. Make sure na wala kang gagawin sa kambal ko. Dahil sa oras na galawin mo sila, hindi ako magdadalawang isip na patalsikin ka rito. Dagdag niya pa, bago niya tuluyang tinalikuran ang dalawa. Isang malalim na buntong hininga agad ang ibinigay ni Esther sa sarili niya bago niya sinapok ang balikat ni Kimi na muntik pang masubsob sa sofa na naroon. Nasa maid's room na sina Kimi habang ang 2 kasambahay na kanina niya lang nakilala ay naroon na upang makibalita sa nangyari kanina. Ikaw talaga, bakit kasi ganun ang tato ni Sir sa'yo kanina? Tanong ni Heather.
bago siya lumapit ng kaunti kay Kimi na ngayon ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang umiwi. Siguro may ginagawa kang pwede niyang ikainit ng ulo, ano? Nabangga niya ako kanina. Sagot ni Kimi sa kanilang dalawa, dahilan upang agad naman laki ang mga mata nila sa pagkabigla. Natural lang na magalit ako, hindi ba? Ha? Gulat na tanong ni Flora bago siya umusog ng kaunti sa dalawa. Anong nabangga? Si Sir Jameson, muntik ka nang mabangga? Tumango siya rito bago nag-angat ng kilay sa dalawa. Ano bang ini-expect nyo? Magpasalamat ako sa kanya. Humagikik ang dalawang nakikinig sa kanya. Kasalanan niya kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako makakain, ano? Muli silang nagtawanan bago muling nakiisyoso si Heather sa kanilang dalawa. Hindi niya kasi maitatangging may nararamdaman siya sa dalawa kanina nang mag-cruise ang landas nilang dalawa sa bulwaga ng mga oras na yon. Kimi, ano ba talagang meron sa inyo ni Sir? Curious lang talaga ako. Aniya bago siya bumulong sa kanilang dalawa ni Flora. Alam mo bang ikaw lang pinakitaan niya ng ganong attitude? Simula nung pumasok ako rito, never niya akong pinagtaasan ng boses. Ako rin, sabat ni Flora sa sinabi niya. Sa tagal kong pananatili rito, ngayon ko lang siya nakitang ganon. Sa amin, oo, maintindihan ko pa kung sisigawan niya kami. Pero sa'yo, na bago pa lang, nakakapagtaka na, ha? Sigurado may relasyon kayong dalawa, no? Gigil na sambit ni Heather, dahilan upang inismiran siya ni Kimi na tinawanan niya na lang. O kung wala kayong relasyon, siguro ay may history kayong dalawa? Nakikinig ka ba talaga, Heather? Singhal ni Flora sa kanya. Ang sabi niya kanina, muntik na siyang masagasaan ni Sir Jameson. Siguro nga baka yun ang dahilan sa kung bakit sobrang init ng dugo niya sa'yo. Tumango ito bago muling napaisip. Pero, kung muntik ka na niyang masagasaan kanina, bakit siya patong galit sa'yo ngayon? Hindi ba dapat siya itong magpakumbaba yung muntik ka na nga niyang napatay kanina? Iyon ang hindi ko alam sa amo niyong baliktad ang utak. Sagot ni Kimi sa kanila bago siya humiga sa kama niya. Para siyang tanga. Grabe ka naman. Hagikik ni Flora bago siya humiga sa tabi ni Kimi. Sa bagay, mukha naman talaga siyang wala sa mood magmula pa kaninang umaga. Anong kaninang umaga? Natatawang tanong pa ni Heather. Kahapon pa kamo. Dagdag niya na ikinatawa nilang dalawa at ikinangiwi naman ni Kimi. Pero pagpasensyahan mo na siya, Kimi. Ngayon kasing death anniversary ng asawa niya. Kaya siguro ganun ang mood niya. Alam mo na, hindi maka-move on kay Ma'am Claire. Bumaling si Kimi ng tingin dito. May asawa siya? Natural, sagot ni Heather sa kanya bago natawa. Nakita mo na may anak, 'di ba? Anong tingin mo sa mga anak niya, Props? Natatawa nitong dagdag na ikinanguso niya. Muli siyang tumuwid sa pagkakahiga bago niya pinagmasdan ang siling na nasa taas. May nakakapagtiis pa pala sa ugali ng lalaking yon. Wala sa sariling sambit niya na ikinatawa ng dalawang katulong na kasama niya. Hindi na rin ako magtataka kung bakit maagang namatay ang asawa niya nang dahil sa konsumisyon sa kanya. Mabait na tao si Jameson, Kimi. Biglang seryoso ni Flora sa gilid niya. Ang totoo, hindi naman din yan talagang ugali niyan. Sobrang bait niyan dati pa. Kung nandito ka lang nung buhay pa si Ma'am Claire, nako, lagi kaming nasa amusement park. Feeling nga namin hindi kami katulong Aniya habang inaalala ang nakaraan. Nagkaroon lang siya ng attitude problem simula nung mamatay yung asawa niya. At hindi sa konsumisyon kaya siya namatay, Kimi. Pagtatama naman ni Heather sa sinabi niya na ikinanguso niya na lang. Namatay si Ma'am Claire dahil sa aksidente. Kung nandito ka lang talaga noon pa man, ako, maaawa ka talaga kay Sir. Palaging nagkukulong, umiinom, lasing, galit. Lahat halos yata ng bisyo nagawa niya na. Pwede lang sa drugs, ha? Saksi kami kung paano siyang naninigarilyo, uminom ng alak, nagsugal, lahat. Simula nang mamatay si Ma'am Claire, para bang nagunaw ng mundo niya. Sobrang hirap para sa kanya dahil naiwan pa yung kambal sa kanya. Alam mo ba na muntik nang mamatay si Silver dati?
Kasama yung kambal sa aksidente at saka yung dati nilang driver na nakomatose muna bago namatay. Napaka-tragic kaya nang nangyari nun. Na-feature nga yan sa dyaryo at nabalitaan pa sa TV. Ni minsan ba hindi mo malang ba nakita ang tungkol sa bagay na yon? Marahan siyang nag-isip bago umiling dahil wala nga siyang natatandaang may nabasa siyang ganon sa dyaryo. Unfortunately, hindi na nakita yung driver ng jeep. Sabat naman ni Flora bago tumango-tango sa sarili. Ayun, palaisipan pa rin sa lahat ang tungkol sa nangyaring aksidente. Anong hindi na nakita yung driver ng jeep? Paano hindi makikita kung wanted yun sa buong Maynila nun? Natatawang sagot ni Heather sa kanya. Wanted kaya yun? Ni wala nga nakakaalam sa kung nasa na siya ngayon eh. Baka patay na. O pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Knowing Sir Jameson, gagawin niyang lahat ng makakaya niya para lang maibigay ang hustisyang nararapat para sa asawa niya. Kung kinakailangan niyang halugugin ang buong Pilipinas, mahanap lang ang driver ng jeep na yon, gagawin niya. Para lang sa hustisya sa nangyari kay Ma'am Claire. Dagdag pa niya. Anong ginagawa niyo? Mabilis na umalis sa pagkakahiga ang dalawa habang si Kimi naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang nanlalatang bumangon mula sa pagkakahiga. Mabilis na lumabas ng kwarto ang dalawa habang si Esther naman ay tahimik lang na umupo sa kamang kinauupuan ni Kimi kanina. Kamusta ka na, Kimi? Maswerte ka pa't nabigyan ka ng pagkakataon ni Jameson. Saad nito na marahan niyang tinanguan bagong ngumiti ng malungkot sa kanya. Babayaran mo lang ang utang mo. Pagkatapos nun ay aalis ka na. Nang dahil sa sinabi ni Esther ay hindi na maiwasan ni Kimi ang makaramdam ng lungkot. Ano naman ngayon kung tatanggalin siya ni Jameson? Kung tutuusin ngay, mas gugustuhin niya na lang na umalis dito. Kung bibigyan nga lang siya ng pagkakataon ay uuwi na lang siya at magtatrabaho na lang sa probinsya nila. Kapag nabuno niya ng perang kinuha niya bilang cash advance itong nakaraang araw, ibibigay niya na lang. O hindi naman kaya ipapaabot niya na lang kay Esther. Sino nga bang gugustuhin makasama siya sa iisang lugar? Ang sama ng ugali niya. Okay, mabait siya dati at nagbago lang ang ugali niya simula nung mamatay ang asawa niya. Ang tanong lang ay, deserve ba ng lahat ng taong nakakasalamuha niya ang galit niya kahit na wala naman silang kinalaman sa pagkamatay ng asawa niya? Kung hindi lang talaga para sa operasyon ng tatay niya, hindi niya nagugustuhin pang magtrabaho rito at makasama sa iisang lugar ang lalaking yon. Kung hindi lang talaga para sa operasyon ng tatay niya. Pero depende pa rin siguro yun sa performance mo, Iha. Muling saad ni Esther bago ito ngumiti ng malungkot sa kanya. Patunayan mo sa kanya na deserve mo ang trabahong to, Iha. Kapag nakuha mo ang loob niya at ang loob ng mga bata, malay mo magbago pang isip niya, hindi ba? Tama ka dyan, Manang. Sagot ni Kimi sa kanya bago napanguso sa sarili. Ang kaso lang, ay paano? Dagdag niya sa isip bago bumuntong hininga. Magdamag na hindi nakatulog si Kimi nang dahil sa mga problemang gumugulo sa isip niya. Aminin niya man o sa hindi, ay gusto niyang manatili rito. Mababait ang mga kasama niya at talaga nga namang kailangan niya ng trabaho. Kahit na mahirap pakisamahan si Jameson, wala siyang ibang magagawa kung hindi ang pakisamahan ito. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Kung uuwi naman siya ng probinsya, ay natitiyak niya namang magkukulang lang ang pera niya. Hindi niya pwedeng itaas ang pride niya dahil alam niyang sa lansangan siya pupulutin sa oras na gawin niya yon. Kaya habang may naiisip siyang paraan upang palambutin ang puso ni Jameson sa kanya, gagawin niya, alang-alang sa tatay niyang nangangailangan ng tulong medikal. Anong ginagawa mo? Agad na napatalon si Kimi mula sa kinatatayuan nang marinig niyang pag-alingaw-ngaw ng baritonong boses na iyon sa kabuuan ng bulwagan. Gulat siyang lumingon dito bago bumaba ang titig niya sa boxer shorts nito. Nang mapagtantong tumigil ang titig niya roon, ay tsaka lang siya nagdesisyong mag-iwas ng tingin bago muli nagpatuloy sa paghahalo ng fried rice na niluluto niya. Nasa labas po si Manang Esther kaya ako na munang magluluto ng para sa almusal ngayon. Sagot niya na hindi naman ito kinibo. Nang matapos siya ay tsaka lang niya pinaghainan si Jameson ng plato. Malaki pang ngiti niya nang inilapag niya sa harap ni Jameson ang plato ng fried rice na niluto niya. Nagluto po ako ng fried rice, nilagyan ko ng hipon para ma-enhance niya yung flavor at allergic ako sa hipon.
Matabang na sambit ni Jameson bago niya ibinaba ang dyaryo at lumingon kay Kimi na ngayon ay natigilan na nang dahil sa narinig. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Esther ang tungkol sa bagay na yan? Umiling si Kimi sa tanong niya, dahilan upang umismid si Jameson sa kanya. Wala namang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang nakihiyang tanggalin sa harapan niya ang sinangag na pinaghirapan niya bago niya iyon dinala sa kabilang bahagi ng mesa. Sorry, mahinang usal ni Kimi, dahilan upang bahagya pang matigilan si Jameson mula sa kinauupuan niya. May gusto pa po ba kayong pwede kong ihanda? Kape, tipid niyang sagot. Walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang tumango sa kanya at nang sandaling tumalikod sa binata ay tsaka lang siya nagdesisyong umismid at nagtungo na nga sa coffee machine. Naging maganda naman ang pakikitungo ni Jameson sa kanya nitong mga nagdaang araw. Kaya naman kahit na papaano ay naging kampante na rin siya. Sa kabilang banda naman ay naging maganda rin naman ang pakikitungo sa kanya ng kambal kahit na minsan ay nakakaramdam siya ng awkwardness kay Silver dahil madalas niya itong nahuhuling nakatitig sa kanya at pinagmamasdan ng kilos niya. Sang probinsya ka nang galing, Yaya Kimi? Tanong ni Golden nang sandaling makasalo niya ito sa almusal. Siya ngayon na nakatoka sa pagbabantay sa kambal. Minsan ay nagkakatuwaan sila. Kahit na medyo makulit ang dalawa, lalong-lalo na si Golden. Kahit na papaano ay hindi naman siya nito binigyan ng dahilan na mabuisit sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Galing ako sa Pampanga. Aniya sa batang babae na marahan naman itong tinanguan. Kailangan kasi ng tatay ko ng pera para sa operasyon niya sa paa kaya ako nandito ngayon. Ano po bang nangyari sa tatay ninyo? Rinig ni Jameson na tanong ni Silver sa yaya niya. Agad siyang natigil sa paglalakad bago siya nagdesisyong lihim na magtago sa damba ng pintuan. Naroroon ang tatlo sa living room na para bang may pinag-uusapan. Nakakalat naman ang mga coloring books sa kung saan-saan. Sa halip na tumulong sa mga kasambahay na naglilinis, ay naroon si Kimi sa tabi ng mga bata. Napagigitnaan siya ng dalawa, kaya naman hindi niya naiwasang mapangiti na lang sa sarili niya. Kailan niya kaya ulit mararanasang tabihan ng ganong kalapit ng mga anak niya? Naaksidente siya. Driver kasi ng jeep ang tatay ko. May 4 na taon na rin na ganon ang paa niya. Dahil sa kawalan ng pera pang pa-opera, naghilom na lahat ng sugat niya. Pero yung bukol at yung bali ng buto niya naroroon pa rin. Patuloy sa kwento ni Kimi. Nang dahil sa narinig ay bahagya pang natigilan si Jameson mula sa kinatatayuan niya. Hindi niya maitatangging tila ba bumabalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari kay Claire nang dahil sa aksidenteng kinasangkutan nito noon sa probinsya. Sir? Tawag ng nurse sa kanya nang subukan niya magtungo sa emergency room kung saan dinala si Claire at ang isa sa mga kambal niyang mga anak. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok sa lugar na yan. Yung asawa ko. Mahina niyang sambit bago lumandas ang luha sa mga mata niya nang bumaling siya sa nurse. Yung asawa ko, iligtas niyo ang anak at asawa ko. Maghunos delay kayo, sir. Gagawin po namin ang lahat na makakaya namin para sa asawa ninyo. Saad nito na ikinapikit niya na lang nang dahil sa labis na galit at pag-aalala. Aminin niya man o sa hindi ay nag-aalala siya para sa mag-ina niya. Alam niya na lalaban si Claire kahit na anong mangyari. Pero paano ang anak niyang lalaki? Paano si Silver na may 3 taong gulang pa lamang? Iligtas niyo po ang tatay ko! Sigaw ng kung sino na umaalingaw-ngaw pa rin sa alaala niya hanggang ngayon. Agad na gumuhit sa dibdib ni Jameson ng sakit nang muli niyang maalala ang tungkol sa bagay na yon. Bago pa man niya na ipakulong ang matandang lula ng jeep ay nakatakas na ito. Ni hindi niya nga alam kung na-confine ba ito sa ospital. Ang tanging naaalala niya lang ay ang boses ng dalagitang nasisiguro niyang anak nito. Hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin ang mukha ng matandang lalaki na nakahiga sa stretcher noon. Sigurado siya na itong may kasalanan sa nangyaring aksidente kahit na lumabas na sa investigasyon na nawala ng preno ang kotse nila Claire noon. O kung talagang ibinangga ni Claire ang kotse nila noon. Ang tanging nasa isip niya lang nung mga panahong yon ay ang makilala ang driver ng jeep at nang sa ganon ay tumistigo sa kung ano nga bang tunay na nangyari roon. Kung talaga nga bang aksidente lang ang lahat o talagang sinadya ni Claire na ibangga ang kotseng lula nila dahil nag-away sila ng gabing yon.
Kasalanan man ng asawa niya o hindi, wala na siyang pakialam. Ang gusto niya lang na malaman ay kung totoo nga bang aksidente ang nangyari o talagang sinadya para pagmukhaing aksidente ang lahat. Jameson? Gulat na sambit ni Esther nang makita niyang alaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umalis mula sa damba ng pintuan at agad nang lumakad palayo na sinundan niya naman. Anong ginagawa mo rito? Ang akala ko ba may meeting ka sa mga Ocampo? Cancelled ang lahat. Pinakancel ko na. Sagot ni Jameson sa kanya bago ito tumikim upang itago ang pamumukol sa lalamunan niya. Pupunta lang ako sa office ko. Pakibantayan na lang yung mga bata. Naroon naman si Kimi. Hindi niya naman pababayaan ng mga anak mo. Ngiti ni Esther sa kanya. Sa halip na kumibo ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tumango na lang bago siya nagdesisyong talikuran ng mayordoma na naging kaagapay niya mula noon pa man bago pa man siya tuluyang iniwan ng mga magulang niya. Medyo madilim ang mundo ni Jameson noon. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya, ngunit hindi niya naman masabi kung masaya nga bang buhay niya noon. Biktima ng pyramiding scam ang mga magulang niya noon at yan ang dahilan sa kung bakit tuluyang bumagsak ang kumpanya nila. Dahil nga sa hindi naman sanay sa kahirapan, doon na nagpasya ang mga magulang niya na kitilin ng sarili nilang buhay. Nang sandaling makapagtapos ng pag-aaral si Jameson, ay doon siya nagdesisyong magpursige. Nang dahil sa sipag at talinong meron siya, ang kumpanyang bumabagsak na noon ay unti-unting bumangon. Nakilala niya si Claire nung nag-uumpisa pa lang siya. Si Claire nang tumulong sa kanya noon pa man kaya naman nang sandaling magdesisyon silang magpakasal, doon lang unti-unting nagkaroon ng liwanag ang buhay niya. Nang gabing mangyari ang aksidente, nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo ni Claire noon. Kaya naman natitiyak niyang kung hindi aksidente ang nangyari, maaaring sinadya ng asawa niyang nangyari sa kanila. Ang gusto niya lang ngayon ay ang makausap ang jeepney driver at nang sa ganon ay maliwanagan sa nangyari. Ngunit paano siyang maliliwanagan kung ito na mismo ang kusang umalis at nagtatago sa mata nila? Hindi rin naman nila pwedeng pabayaan lang itong magpaligoy-ligoy sa lansangan, gayong may kasong naghihintay sa kanya. Aksidente man o hindi pa rin siya makakatakas sa kasong kinahaharap niya. Oh, Kimi, andito ka pala! Gulat na sambit ni Heather nang makita niya sa gilid ng pool si Kimi na ngayon ay abala sa paglilinis ng pool. Ang akala ko ay andun ka sa kwarto mo. May narinig kasi akong mga kaluskos doon. Baka yung kambal yun. Inutusan ko kasi silang linisin ang kwarto ko. Ngiti niya bago ito kumindat. Linisin ang ano? Nalilito nitong sambit bago napatakip sa bibig. Nagawa mo silang paglinisin ng kwarto mo nang hindi sila nagre-reklamo? Give and take lang yan, Heather. Tinutulungan ko sila sa mga school activities nila ngayon. Kailangan nila akong tulungan sa paglilinis ng kwarto ko. Natatawa niyang sambit bago siya muling nagpatuloy sa paglilinis ng pool. Ano palang ginagawa mo rito? Ang akala ko ba maglalaba ka? Oo nga, maglalaba ako. May sasabihin kasi ako sa'yo kaya ako nandito ngayon. Tungkol saan? Hindi ko nga maalala eh. Natatawang sagot pa ni Heather sa kanya na pabiro niyang inismeran. Ilang minuto lang nakalipas bago tumawa si Heather nang maalalang sasabihin niya sa kaibigan. Ayun, maalala ko. Nandito ako para sabihin sa'yong amoy usok sa kwarto mo. Ha? Kumunot ang noon ni Heather habang si Kimi naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang sumimangot bago lumingon kay Heather. Anong sinasabi mo, Heather? May sinusunog ka ba sa kwarto mo kanina? Tanong nito dahilan upang mas lalong mangunot ang noon ni Kimi nang dahil sa pagtataka. Amoy sunog kasi ron kanina. Ipinadala nga ako rito ni Manang dahil nga doon. Sinabi niya rin sa akin na sabihin sa'yo na may burn barrel naman dyan malapit sa may garahe. Pwede mo raw yung gamitin sa tuwing may susunugin ka. Wala akong sinusunog, Heather. Sagot ni Kimi sa kanya. Hindi ako nagsusunog ng gamit. Bawal sa amin yon. Ano pala yung sunog na naaamoy naming dalawa ni Manang kanina? Tanong ni Heather na ipinagkibit balikat naman ni Kimi nang sandaling may naalala at saka lamang nanlaki ang mga mata niya nang dahil sa labis na gulat. Nasa na nga ulit yung kambal? Nang dahil sa tanong ni Heather ay saka lang nag-sink in kay Kimi ang lahat. Dali-dali niyang binitawan ang net na hawak niya
Bago sila tumakbo patungo sa bulwagan, nakita niya pa si Jameson nakakalabas lang ng bathroom nang tumakbo silang dalawa patungo sa maid's room. Ano na naman problema ng mga to? Kunot noong tanong ni Jameson bago siya nagdesisyong sumunod sa dalawa. Nang sandaling mabuksan nila ang pinto ng kwarto niya, ay ang sunog agad niyang mga damit ang natagpuan ng mga mata niya. Agad na nanlambot ang mga hita ni Kimi nang dahil sa labis na dismaya. Lalo na nang makita niya kung paanong tapakan ng mga kambal ang mga umuusok niyang gamit. Yaya Kimi, tapos na po kaming sunugin lahat ng kalat sa kwarto mo. Nakangiting sambit ni Golden. Hindi alam ni Kimi kung anong mararamdaman niya. Magagalit ba siya? Ano namang karapatan niyang gayong wala namang kasalanan ng mga bata? Sa katunayan nga'y kasalanan niya naman talaga. Mga bata pang binilinan niya sa mga gamit niya kaya ngayong sunog na ang lahat. Ano pang gamit ang gagamitin niya? Nagpunta ba siya sa bahay na to para lang maranasang masunugan ng gamit? Sa probinsya nila ay malas daw ang magsunog ng gamit. Ni hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa kanya ngayon, gayong ubos na lahat ng gamit niya. Hindi naman siya pwedeng manghingi ng pera kay Esther dahil nakuha niya ng perang sasahurin niya sa isang buwan. Baka nga kahit na makahingi siya ng pera ay baka magkulang pa iyon. Baka underwear lang mabili niya kapag nagkataon. Diyos ko, ano nangyari rito? Si Esther nang makita niya ang dalawa at ang mga gamit na nasusunog sa sahig na ngayon. Bumaling siya kay Kimi na ngayon ay namumugto na ang mga mata. Manang, aniya sa garalgal na boses. Pwede ko ba silang sakalin kahit ngayon lang? Tanong nito. Hindi niya tuloy alam kung matatawa ba siya o maaawa sa dalaga. Kahit ngayon lang isang beses lang manang, please. Tibayan mo ang loob mo, iha. Anong tibay pa ba manang? Tanong niya bago lumandas ang luha sa mga mata niya na ikinatigil nilang lahat na naroroon. Tibay na ako, manang. Hindi ko alam kung may maititibay pa ba ako. Sintigas na ng bato tong puso ko. What happened? Tanong ni Jameson nakakapasok lang ng kwarto. Hindi na rin siya nagtaka pa nang makita ang mga sunog na gamit ni Kimi. Ano nakakaiyak sa mga ukay-ukay na damit? Huwag mong sabihin gusto mong saktan ng mga anak ko para lang sa mga pipitsuging yan. Pipitsug? Napupunong tanong ni Kimi sa kanya na bahagya pang tumaas ang boses ng dahil sa labis na galit. Jameson, huwag mong mamalit-malitin yung mga damit na yan. Pipitsugin, basura, basahan. Kahit nagawa pa sa karton ng ilan sa mga yan, mahahalaga sa akin ang lahat ng yan. Kung perang definisyon ninyo sa kayamanan, iyan ang kayamanan ko. Alam mo ba kung gaano ka-importante sa akin ang mga bestidang yan? Kahit na mukha pa yung basahan, binili ko lahat ng yan. Nanay at tatay kong bumili ng lahat ng yan para sa akin. Iyan na lang ang bagay na kaisa-isang nagpapaalala sa akin ng nanay ko. Pinagkait niyo pa. Kung pipitsugin ang lahat ng yan para sa'yo, pues sa akin hindi, Jameson. Nang dahil sa sipag ng nanay ko nung nabubuhay pa siya, kaya ako merong ganyan ngayon. Lahat ng alaala ko na meron ako sa nanay ko noon, nawala na nang dahil dyan sa mga anak mo. Kimi, alam mo ba kung bakit nila nagawa yan? Tanong ni Kimi bago siya tumitig ng may galit sa mga mata ni Jameson. Alam mo ba kung bakit, Jameson? Dahil konsentidor ka. Tingin mo ba mapapalitan ng pera lahat ng ginagawa nila? Hindi matatapalan ng kayamanan mo lahat ng sakit na dinulot mo sa isang tao. Yan ang tandaan mo. Duro niya pa sa mukha nito bago ito umalis sa lugar na yon. Walang ibang nagawa si Heather kung hindi ang umiling na lang sa nangyari bago siya nagdesisyong sundan si Kimi. Si Esther naman ay nanatili lang sa gilid ni Jameson at si Jameson naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapatitig sa kawalan. Doon lang na-realize ng kambal na mali ang ginawa nila. Kaya naman ang sandaling matapos si Jameson sa pangangaral sa kanila, doon lang sila nagdesisyong magkulong sa sarili nilang kwarto upang gumawa ng letter para kay Kimi. May ilang araw na rin na binalingan ng tingin ni Kimi ang mga alaga niya, kahit na ilang beses na itong humingi ng tawad sa kanya.
Napansin naman niyo ni Jameson kaya naman bago pa man maitsapwera ni Kimi ang kambal, hindi na siya nagdalawang isip pa nalapitan ang dalaga. I'm sorry for what happened. Ako nang humihingi ng dispensa sa nangyari sa mga gamit mo. Saad ni Jameson na hindi namang kinibo ni Kimi. Sa halip na kumibo ay nagpatuloy lang si Kimi sa pagbubunot ng mga damo na naroroon. Mabuti na lang at may mga ekstrang gamit si Flora kaya naman kahit na papaano ay napapahiram pa rin siya ng mga gamit nito. Hindi naman tungkol sa pagkawala ng gamit ang ikinagagalit ni Kimi. Dahil nang mawala ang mga damit na ibinigay sa kanya ng nanay niya, tila ba nawala na rin ang alaala niya sa nanay niya nang dahil sa nangyari. Masakit para sa kanya, oo. Pero may magagawa pa ba siya gayong nangyari ng lahat? I said I'm sorry, Kimi. Sige. Sagot ni Kimi sa kanya bago niya tinalikuran si Jameson. Bahagyang napahiya si Jameson ngunit ginagawa niya pa rin ang lahat na makakaya niya bago muling sinubukang kausapin ng dalaga. Nahalata naman sa kilos at galaw nito na ayaw makipag-usap sa kahit na sino sa kanila. We're planning to shop. Gusto mo bang sumama? No, thank you. Gusto ng mga bata na sumama ka, Kimi. At gusto nilang bumawi sa'yo. Sagot ni Jameson sa kanya na bahagya niya pang ikinatigil. Nagsisisi na sila sa ginawa nila sa gamit mo. At gusto nilang bumawi sa'yo. To be honest, silang may gustong i-treat ka. They forced me na bumawi sa'yo. Kung hindi ka ba nila pinwesa, hindi ka magkukusa? Tanong ni Kimi bago walang buhay na bumaling ng tingin sa kanya na nagpakaba sa kanya. Kung napupwesa ka lang na ipamilya ko, okay lang kahit hindi na. Naiintindihan kita. Ayoko ring madagdagan pa ang utang ko sa'yo at sa mga anak mo. Marami pang gamit si Flora dyan. Sinabi na rin naman ni Heather sa akin na handa siyang magpahiram kaya hindi mo na kailangang makaramdam pa ng guilt. Okay lang ako, Jameson. Salamat. Nang subukan niya na sanang talikuran ng binata, ay tsaka niya muling naramdaman ang paghawak nito sa braso niya na muli niyang ikinatigil. Please. Mahina nitong usal na naging dahilan sa kung bakit nakaramdam siya ng paru-paro sa tiyan niya. Para sa mga bata at para na rin sa sarili mo. Sumama ka na. Nang dahil sa paulit-ulit na pamimilit ni Jameson sa kanya, hindi kalaunan ay tuluyan na rin siyang pumayag. Dinala siya ng mag-ama sa isang department store. Halos manlaki naman ang mga mata niya sa gulat nang makita niyang nagkakahalaga ng 500 bawat piraso ng mga t-shirt na nadaraanan niya. Wala pang mga design niyon kaya naman bahagya pa siyang nakaramdam ng hiya. Nang makita ni Jameson na nahihiyang lumingon si Kimi sa mga damit na naroroon, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumapit dito. Mali yata tayo nang napasukan. Saad ni Kimi nang makalapit siya sa direksyon nito. Sobrang mahal ng mga gamit dito, baka wala rin ako mapili. Hindi ba bagay ang lahat ng to sa akin at saka isa pa, baka mas lalong lumaki ang utang ko sa'yo. It's okay. Marahang sagot ni Jameson, dahilan upang kunot ang bumaling ng tingin si Kimi sa kanya. Hindi ko rin naman masisigurado kung magbabayad ka nga talaga sa utang mo. Nang dahil sa narinig ay marahang nagbago ang itsura ni Kimi. Kunot noo siyang lumingon kay Jameson na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nangingiting pinagmasta ng mga damit na naroroon. Ano palang ginagawa natin dito kung ganun? Tanong ni Kimi sa kanya na ipinagkibit-balikat niya na lang at hindi na muling sumagot dito. Walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang umismid sa kanya bago niya tuluyang binitawan ang blouse na gusto niya, ngunit hindi niya naman makuha. Sa katunayan nga ay nagustuhan niya ang blouse na yon, ngunit hindi niya naman makuha iyon dahil sa sobrang mahal. Kung may pagpipilian nga lang siya, mas gugustuhin niya na lang na magpunta sa ukay-ukay sa halip na magpunta sa mamahaling department store na to. Ano pa nga bang aasahan niya sa lalaking ito at sa mga batang kasama niya? Yaya Kimi! Tawag sa kanya ni Silver bago siya nito hinablot sa kamay at hinila palayo sa lugar na yon. Pumunta tayo ron! Teka, sandali lang. Hindi na rin naman nakapalagpas si Kimi sa kanya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumama na sa batang lalaki. Nang makalayo ang dalawa ay agad nang umangat ang labi ni Jameson para sa isang ngiti.
Muling bumaba ang mga mata niya sa blouse na napili ni Kimi kanina. Aminin niya man o sa hindi, ay natitiyak niyang iyon ang blouse na natipuhan ng dalaga kanina. Kanina niya pa kasing napapansin na pinagmamasdan nito ni Kimi. Kaya naman bago pa man iyon mawala sa paningin niya, dali-dali niya na itong kinuha at binalunbon sa braso niya. Una niya nang binayaran ang blouse na yon at nakiusap na lang sa sales lady na pansamantala munang itago at kukuhanin na lang niya mamaya kapag uuwi na sila. Habang naglalakad sa loob ng department store ay walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang pagmasdan ng mga bata. Sa itsura ng tatlo ay para bang walang naging iringan sa kanila dahil normal lang kung pakitunguhan ni Kimi ngayon ng mga anak niya. Tulad ng pakikitungo niya sa mga ito nung nakaraan, bago pa man mangyari ang lahat ng nangyari sa gamit niya. Baka sa mga mukha ng bata na tuwang-tuwa sila na makasama si Kimi. Iyon pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang mga ito na ngumiti kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa. Sa kabilang banda, sa 3 linggo niyang pananatili sa bahay na yon, ay ngayon lang nakaramdam ng tuwa si Kimi. Oo, medyo makulit ang mga bata at sobrang hirap pakisamahan at alagaan. Pero sa loob ng 3 linggo niyang pananatili sa bahay na yon, at palagi niyang nakakasama ang mga ito, masasabi niyang unti-unti niya na rin nakukuha ang mga kiliti nito. Baka ang mga katulong na kinukuha nila noong una hindi mahilig sa bata, kaya naman hindi sila umuubra sa mga bata. Lumaki si Kimi nang walang kapatid. Marahil siguro ay iyon ang dahilan sa kung bakit tuwang-tuwa siya sa mga bata. Hindi niya alam pero tila ba nakahanap siya ng mga kapatid sa katauhan ni Golden at Silver. Nag-enjoy po ba kayo? Tanong ni Golden nang sandaling makarating sila sa bulwagan. Ngumiti si Kimi sa kanya habang bitbit lahat ng pinamili niya para sa sarili niya, kasama mga binili niya para rin sa mga bata. Oo, marami akong nagustuhan at nabili. Salamat sa iyo, Golden. Ngiti niya rito na ikinalawak ng ngiti ng bata. The best ka talaga. Ako pong dapat na magpasalamat sa inyo dahil sinamahan niyo akong mamili ng bracelet kanina. Aniya bago siya tumitig sa bracelet na suot niya at suot ni Kimi ng mga oras rin yon. Huwag niyo pong huhubarin yung bracelet na yan, ha? Syempre naman, Golden. Regalo mo sa akin to eh. Sagot ni Kimi sa kanya bago niyang nginitian ang batang babae. Salamat sa birthday gift. Ngumiti si Golden sa kanya bago nagpaalam sa kanya. Thank you po ulit, tita. Aniya na ikinabilog ng mga mata ni Kimi. At happy birthday po ulit. Anong tita? Natatawang tanong ni Kimi na narinig ni Jameson mula sa malayo nang makapasok silang dalawa ni Silver sa bulwagan. Hindi niyo ako tita hoy, yaya mo ako. Tawagin mo akong yaya Kimi. Or ate Kimi na lang. Sobra ka naman sa tita, hindi naman kita kamag-anak. Natatawa niya pang sambit na ikinanguso na lang nito. Mas gusto ko po ang tita Kimi. Pero, thank you po ulit. Natatawang saad ni Golden bago siya nagdesisyong tumakbo paakyat sa hagdan. Walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang mapangiti na lang bago umiling. Lalakad pa sana si Jameson papalapit sa kanya, dala ang paper bag na naglalaman ng binili niya kanina, nang sandaling natigilan siya nang lagpasan siya ni Silver. Tulad ni Golden, ay may inaabot itong maliit na box kay Kimi na nangingiti naman itong tinanggap. Happy birthday, Tita Kimi! Ngiti nito sa kanya na ikinangiti niya. Hindi pa man siya nakakapagpasalamat ay dali-dali na rin itong tumakbo paakyat sa taas na natatawa na lang na inilinga ni Kimi. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Jameson na ilagay ang regalo niya para sa yaya nang magdesisyon itong umakyat sa sarili niyang kwarto sa taas. Nang sandaling mawala ito sa paningin niya, ay tsaka lang siya nagbuntong hininga at pinagmasdan ang paper bag na dala niya. Para ba kay Kimi yan? Tanong ni Esther, dahilan upang bahagya pa siyang napatalon sa gulat. Nang bumaling siya ng tingin sa likuran ay ang nakangiting mukha agad ni Esther ang sumalubong sa kanya. Nako, tamang-tama Jameson. Kaarawan ni Kimi ngayon. 24 anyos na siya. Magugustuhan niya yan kung ibibigay mo sa kanya yan ngayon. Suhestyon pa nito. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang bumuntong hininga, sabay baling sa paper bag na hawak niya. Gaano nga ba siya kasigurado kung tatanggapin nga ba ito ni Kimi? Hindi nila gusto ang isa't isa at madalas silang magsinghalan.
Mas nakakasiguro pa siya na itatapon ito ng dalaga sa oras na ibigay niya ito kay Kimi. Kaya naman hindi niya alam kung tama ba talagang ibigay niya ito sa dalaga. Hindi na namalayan ni Jameson na naglalakad na siya paakyat ng hagdan. Sinubukan niyang pigilan ang sarili, ngunit wala na siyang nagawa nang maramdaman niya na lang ang sarili niya na kumakatok na ngayon sa pintuan ni Kimi. Nakaroba si Kimi nang sandaling pinagbuksan niya ng pinto ang kung sino mang kumakatok sa pintuan niya. Ang buong akala niya kasi ay ang mga kasama niya iyon, ngunit nang makita ang mukha ni Jameson, doon lang siya nakaramdam ng hiya. Ikaw pala. Aniya sa namumulang mukha na ikinapula rin ang mukha ni Jameson. Anong sadya mo? May time ka ba? Time para saan? Tanong ni Kimi. Dinala siya ni Jameson sa veranda malapit sa kwarto nito. Hindi maipagkakaila ni Kimi na dumadagundong na ang dibdib niya ngayon nang dahil sa labis na kaba sa gagawin ng binata. May dala itong paper bag na pilit nitong itinatago sa likuran niya na hindi naman nakatakas sa mga mata ni Kimi. Tungkol nga pala sa pagtatrabaho mo sa bahay na to. Panimula nito. Nang marinig ang sinabi ni Jameson, ay hindi na naiwasan ni Kimi ang matawa na ikinaangat naman ng kilay nito. Sino ba siya para mag-expect na may regalo rin si Jameson sa kanya para sa kaarawan niya? Wala nga pala itong pakialam sa kanya. Kaya naman ang isipin ng bagay na yon ay talaga namang kahihiyan na para sa kanya. Reregaluhan siya ni Jameson? Talaga ba, Kimi? Alam ko na po yan, sir. Natatawa niya pang saad bago niya pinunasan ang luhang nangilid sa mga mata niya nang dahil sa kahihiyang idinaan niya sa pagtawa kanina. Hindi niyo na po kailangang ulit-ulitin sa akin yan, sir. Alam ko na po ang tungkol sa bagay na yan. Matalino naman po akong tao. Mukha lang akong bobo pero nakakaintindi naman po ako ng mga salita. Dagdag niya pa bago siya napatango sa sarili. Alam ko na po na hanggang sa susunod na linggo na lang po ang pananatili ko sa lugar na to. Hindi niyo na po kailangang ulit-ulitin sa akin. Aniya. Walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya. Hindi na rin siya nagtaka pa sa mga luhang pilit na pinupunasan ni Kimi kanina. Luha ng lungkot yon kung hindi siya nagkakamali. Tungkol sa bagay na yon. Aniya bago siya bumuntong hininga na ikinakunot naman ang noo ni Kimi. Gusto ko sanang bawiin ang desisyon ko. Po? Gulat niyang tanong bago siya bahagyang natawa. Padadaliin niyo na po ba ako? What? No! Natatawang sagot sa kanya ni Jameson bago ito umayo sa pagkakatayo sa harapan niya. Gusto ko sanang magstay ka pa rito. Kahit na ilang buwan o taon mo gustuhin. Po? Gulat na tanong ni Kimi na ikinabuntong hininga ni Jameson. Ano pong ibig niyo sabihin? Umiling si Jameson sa kanya. Napapansin ko kasi na nagugustuhan ka ng mga anak ko at komportable na rin sila sa'yo. Actually, we're looking for a babysitter na pang long term sana. Since nagustuhan ka ng mga bata, pwedeng ikaw na lang ang kuhanin namin. Pero, narinig ko nitong nakaraan na may sakit ang daddy mo at kailangan niya ng operasyon. Dagdag niya pa para makumbinsi lang ang dalaga. Hindi alam ni Kimi kung matatawa ba siya o ano. Natutuwa siya, oo, at hindi mapagsidla ng tuwa niya ngayon, pero bakit? Bakit nakikinig si Jameson sa usapan nila ng mga bata? Marami akong kilalang magagaling na doktor na pwede kong pakiusapan para lang maoperahan ang tatay mo sa lalong madaling panahon. Nako, natatawa niyang usal dahilan upang kumunot ang noo ni Jameson sa harapan niya. Wala pa po akong pera na naiipon sa ngayon para sa operasyon, sir. Kung mananatili ka pa rito ng ilang buwan, then ako nang bahala sa lahat ng expenses. Operation cost, gamot, lahat. Sigurado ka po ba? Mukha ba akong hindi seryoso sa mga sinasabi ko? Kunot na ang tanong sa kanya ni Jameson. Nang dahil sa narinig ay wala nang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang naluluhang umiling bago siya nagdesisyong mahigpit na yumakap kay Jameson. Nabahagya naman itong ikinatigil nang dahil sa labis na gulat. Hindi niya inaasahan ang ginawa ng dalaga sa harapan niya, kaya naman hindi niya alam kung paano itong gagantihan. Dapat nga ba niya itong gantihan?
Sinadya ba ito ni Kimi? Hindi maintindihan ni Jameson kung bakit nakaramdam siya ng biglang pagbilis ng tibok ng puso niya nang dahil sa nangyari. Posible nga ba na may nararamdaman na siya ngayon para sa yaya ng mga anak niya? Natatawang nagpunas ng luha si Kimi bago siya umalis sa pagkakayakap sa kanya. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Jameson sa ginawa niya, kaya naman hindi niya naiwasang matawa sa naging reaksyon nito. Pasensya na po, sir. Natuwa lang po talaga ako. Hindi ko naman po talaga intensyong yakapin ka. Natutuwa lang po talaga ako. Aniya na marahan naman itong ikinatango bago nag-iwas ang tingin sa kanya. Thank you po talaga, sir. Malaking tulong po ito sa akin. Malaking bagay ito para sa tatay ko. Ito na po yatang pinaka magandang birthday gift na natanggap ko ngayong araw. Dagdag pa niya. Nang dahil sa narinig ay doon lang naalala ni Jameson na may regalo nga rin pala siya para sa dalaga para sa kaarawan nito. Kahit na nahihiya ay marahan niyang iniabot kay Kimi ang paper bag na kanina niya pang hawak. Marahan naman itong kinuha ni Kimi sa kamay niya at nang ilabas ito sa paper bag ay agad na nanlaki ang mga mata ni Kimi nang dahil sa pagkabigla. Hindi ba't ito yung... Napansin ko kanina na hindi na maalis sa mga mata mo ang blouse na yan. Doon ko lang na-realize na baka gusto mo. Napansin ko rin na puro mura lahat ng blouse na binili mo so kinuha ko na. Aniya bago nagkibit ng balikat na ikinangiti naman ni Kimi. Nabanggit din sa akin ni Esther na birthday mo ngayon. Happy birthday, Kimi. Salamat po talaga. Ngumiti si Jameson sa kanya. At kahit na nagdadalawang isip ay tinapik niya ang balikat ng dalaga na ikinangiti nito bago bumaling ng tingin sa kanya. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aalaga sa mga anak ko. Tutulungan kita sa lahat. Dagdag pa ni Jameson na marahan niyang tinanguan. Sa pagtulog ay hindi na nagawang tanggalin ni Kimi sa isip niya lahat ng ginawa ni Jameson para sa kanya ngayong araw. Hindi niya rin maitatangging may nararamdaman siya sa lalaki noon pa man. Kaya naman mas lalo lang ding dumoble at lumala ang nararamdaman niya para rito ngayon. Tama ba itong nararamdaman niya? Hindi niya dapat ito nararamdaman, hindi ba? Lalo na't isa lang siyang hamak na kasambahay at yaya ng mga anak nito. Kahit na may nararamdaman siya sa binata, hindi niya rin alam kung masusuklian ni Jameson lahat ng nararamdaman niya para rito. Kinamumuhian siya nito at hindi siya nito gusto nung una pa lang, hindi ba? Kaya imposible lahat ng pinapantasya niya ngayon. Tulad ni Kimi ay hindi rin nakatulog si Jameson ng gabing yon. Sa tuwing maaalala niya ang ginawang pagyakap sa kanya ng dalaga, ay hindi niya maiwasang mapangiti na lang sa sarili. Nang ma-realize niyang ngumingiti at lumalapad ang ngiti niya sa tuwing maaalala ang ginawa ni Kimi sa kanya, ay hindi niya naiwasang mapanguso na lang at mapahilamos sa sarili. Hindi niya ito pwedeng maramdaman dahil paano si Claire. Si Claire na pinangakuan niya ng magandang buhay kasama ng anak nila. Nangako siya rito noon na ito lang ang mamahalin niya. Kaya naman kahit na may nararamdaman na rin siya para sa dalaga, kailangan niyang pigilan ng lahat ng iyon ngayon. What do you think of Tita Kimi? Tanong ni Golden nang sinadya pa siya nito sa opisina niya. She's nice, Daddy. Why don't you court her? Excuse me? Ang sabi ko po, mabait na tao si Tita Kimi. Silver and I love her. Dagdag pa nito na ikinanguso niya na lang. I love Mommy too, pero you deserve to be happy rin naman, Daddy. Alam ko po na gusto niyo rin si Tita Kimi kahit na hindi niyo ipakita sa amin. Gusto namin siyang maging Mommy, Daddy. That's not how it works, Golden. Masungit itong sambit habang patuloy sa pagtatrabaho sa opisina niya sa bahay na yon. Lumabas ka na, may ginagawa ako at wala akong oras para sa mga ganyan. Dagdag pa niya. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang si Golden sa pamimilit sa kanya. May dumating din sa punto na maging si Silver ay sinadya rin siya sa opisina niya na never naman itong ginawa noon. Doon lang napagtanto ni Jameson na marahil ay seryoso ang dalawa sa mga pamimilit nito sa kanya. Gusto niya mang ligawan si Kimi ay hindi niya rin naman magawa dahil hindi pa rin siya nakaka-get over sa nakaraan. Paano siyang magmamahal ng iba kung hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng guilt sa pagkawala ng babaeng pinakasalan niya. Sir Jameson! Gulat na tawag ni Heather sa kanya isang araw. Sir, nakakain po ng mani si Silver.
What? Gulat niyang tanong bago siya nagmamadaling lumabas sa opisina niya. Nang mga oras na yun ay nakita niya si Kimi na ngayon ay natutuliro na ng dahil sa nangyari. Doon niya lang napagtanto na marahil ay may kasalanan nito sa kung bakit nga ba nakakain ng mani si Silver. Allergic si Silver sa mani at hindi yan alam ni Kimi. Kaya naman nang isinugod nila ito sa ospital, lalo na nang magkaroon ito ng seizure, doon lang nakaramdam ng galit at inis si Jameson para sa dalaga. Papatayin mo bang anak ko? Hindi ko naman po sinasadya, sir. Leave! Sigaw nito na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ayoko na makita ang mukha mo rito, Kimi. Simula ngayon, tanggal ka na. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang yumuko sa kanya bago ito nagdesisyong umalis sa lugar na yon ng punong-puno ng pagsisisi sa puso. Wala namang nagawa ang mga katulong na kasama niya roon kung hindi ang magbaba na lang ng tingin bago sila umalis sa bulwagan. Nang dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng anak, ay walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang mapaupo na lang roon habang marahang sinasabunutan ang sarili. Walang kasalanan si Tita Kimi. She's not your aunt, Silver. Singhal ni Jameson nang sandaling magkamalay ang anak. At iyon agad ang bungad nito sa kanya. She almost killed you. Anong mangyayari sa'yo kapag namatay ka? Sige nga. Alam mo naman na allergic ka sa mani pero kumain ka pa rin. Pinakain ka pa rin niya. Akong may kagustuhan nun, Dad. Saan ka dinala ng tigas ng ulo mo, Silver? Singhal ni Jameson sa kanya na namumula ang mga mata niyang iniwasan. Hindi ko nahahayaang makalapit ang babaeng yan sa inyong dalawa ng kakambal mo. Ganyan din ang ginawa mo nun kaya namatay si Mommy. Mahina niyang sambit dahilan upang lumingon si Jameson sa kanya nang baka sa mga mata niya ang sakit. How I wish ikaw na lang ang nawala sa halip na siya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na rin gaanong pinansin ng mga anak niya si Jameson. Mabuti na lang at hindi pa nakakaalis si Kimi ng mga oras na yon. Lalo na nang tinawag niya ito at nakahingi agad siya ng tawad bago pa man mahuli ang lahat. I'm sorry. Mahina niyang sambit sa dalaga. Aminin niya man na sa hindi, ay ngayon na siya nagkaroon ng pagkakataon na makahingi ng tawad dito. Medyo malalim ng gabi at naroroon sila sa poolside ngayon. Umiinom siya ng alak sa sun lounger nang maparoon si Kimi. Iyon na rin ang ginamit niyang pagkakataon upang makausap ng masinsinan ng dalaga. Okay lang sir, naiintindihan ko naman po kung bakit kayo nagalit. Kahit sino naman po ay magagalit sa ginawa ko. Sagot ni Kimi bago siya malungkot ng ngumiti. Gusto ko rin po sana humingi ng tawad sa nangyari kay Silver. Sa katunayan po ay wala naman po talagang kasalanan ng bata. Kasalanan ko po ang lahat. May kasalanan din naman si Silver. Dahil alam niyang bawal sa kanya yan. Sagot ni Jameson sa kanya. Sa halip na ipagtanggol pa ang bata ay wala nang iba nagawa si Kimi kung hindi ang tumango na lang dito bilang pagsuko. Napansin ni Jameson ang pananahimik niya kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang dahilan upang bumaling sa kanya si Kimi nang nakakunot ang noo. Bakit ka tumatawa? Wala lang, may naisip lang ako. Aniya bago siya bumuntong hininga at muling sumimsin ng alak sa basong hawak niya magmula pa kanina. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Bumaling si Kimi sa kanya habang siya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig sa bilog na buwan. Medyo malalim ng gabi, kaya naman natitiyak ni Jameson na wala ni isa sa mga kasama nila sa bahay ang makakarinig sa pag-uusap nilang dalawa ngayon ni Kimi. Alam niyang pagtatawanan siya ng dalaga o hindi naman kaya ay kakaawaan kaya naman hinanda niya ng sarili sa magiging reaksyon nito. Sa oras na sabihin niya ang gusto niyang hilingin sa dalaga. Simula nang mamatay si Claire, nawala na ako ng oras sa mga bata. Marahil ay iyon din ang dahilan sa kung bakit medyo malayo ng loob nila sa akin ngayon. Ni minsan hindi ko man lang sila nakitang tumawa habang nakatabi ako sa kanila. Gusto ko sanang bumawi sa kanila at hindi ko magagawa ang bagay na yan hanggat hindi ko hinihingi ang tulong mo, Kimi. Saad ni Jameson bago siya malungkot na bumaling nang tingin kay Kimi na bahagya pang nagulat ang dahil sa sinabi niya. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo para
muling mapalapit ang loob sa akin ng mga anak ko. Nang dahil sa narinig, ay bahagya pang natigilan si Kimi at nang sandaling may digest niya ang lahat, ay tsaka lang siya napangiwi at muling umuwi sa lalaki ngayon ay naghihintay sa maaari niyang isagot. Hindi mo naman kailangang bumawi sa kanila dahil hindi ka naman nagkulang, Jameson. At isa pa, hindi mo rin naman kailangan ng tulong ko. Sagot nito na bahagyang nakapagpaisip kay Jameson. Kung gusto mo talagang makuha ang loob nila, pwede mong gawin yun. Pwede kitang tulungan. Bigyan ng suhestyon. Pero ikaw ang gagawa. Marami pa silang pinag-usapan ng gabing yon. Hindi naman ganong kalasing si Jameson, kaya naman kahit natanghali na siyang gumising kinabukasan, hanggang ngayon ay nakatanim pa rin sa alaala niya lahat ng sinabi at suhestyon ni Kimi sa kanya kagabi. Nangako ito na tutulungan siya at gagabayan siya sa pagkuha sa loob ng mga anak niya. Pero sinabi rin ito sa kanya na walang mangyayari kung aasa siya sa dalaga, lalo na ngayong siyang may gustong mapalapit sa mga bata. Amusement park? Tanong ni Silver bago siya kunot noong bumaling ng tingin kay Jameson na walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kanya. Hindi ko po alam, Daddy, kung makakasama po ko. Minsan lang naman yan, anak. Sagot ni Jameson sa kanya. Bahagyang namilog ang mga mata ni Silver nang marinig niya kung anong itinawag nito sa kanya. Iyon pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag siya ng gano'n ni Jameson, kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili niyang magulat. Napansin naman iyon ni Jameson kaya naman malungkot siyang napangiti sa sarili. Itong kabayaran sa lahat ng oras na sinayang mo, Jameson. Magtiis ka ngayon. Bulong niya sa isip bago siya bumuntong hininga at nagbaba ng tingin. Ano ka ba naman, Silver? Agad na nag-angat ng tingin si Jameson at ang kambal nang pumasok si Kimi sa bulwagan kung nasan sila. May dala itong laundry basket at mukhang nasa daan na patungo sa laundry room nang marinig ang isinagot niya sa ama. Minsan lang humingi ng oras sa'yo yung daddy mo, oh. Hindi ka man lang ba papayag? Tanong ni Kimi sa kanya bago nagnakaw ng tingin kay Jameson na nag-iwas ng tingin sa kanya. Bahala ka, ikaw rin. Baka maghanap ng bagong yaya yan. Okay, fine. Pagsuko pa ni Silver. Dahilan ubang bahagya pang mangilid ang luha sa mga mata ni Jameson. Pero gusto kong kasama si Tita Kimi. Me too, dagdag ni Golden. Bahagyang umuwi si Kimi nang dahil sa narinig, bago siya nagnakaw ng tingin kay Jameson, na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga sa kinatatayuan niya. Halata naman sa mukha nito na wala namang problema sa kanyang sumama si Kimi, kaya naman hindi kalaunan ay binilhan niya na rin ng ticket si Kimi para sa amusement park at festival na dadaluhan nila. Say cheese! Saad ng photographer bago nag-flash ang camera. Nakangiti si Kimi nang kinuha niyang litrato sa photographer. Agad lang nawala ang ngiti sa labi niya nang makita niya ang picture nilang yon. Naka-peace sign siya. Bakas naman ang ngiti at saya sa mukha ng mga batang nasa harapan nila. Nasa likuran nilang magandang tanawin ng Ferris wheel at kabi-kabilang rides. Ngunit ang nakakuha sa atensyon niya ay ang mukha ni Jameson na nakatitig sa kanya, sa halip na nasa camera tumingin. Ako nang magtatago nito, saad ni Jameson bago niya kinuha ang litrato sa kamay ni Kimi at inaya ang mga bata na sumakay sa iba pang rides sa amusement park na naroroon. Ikaw ha? Bahagyang natigil sa paghuhugas ang plato si Kimi nang maramdaman niyang may tumusok sa tagiliran niya. Tulad ng nakagawian niyang malaking ngiti agad ni Flora ang sumalubong sa kanya ng mga oras na yon. Kung nandito lang sa kusina si Heather, hindi lang tusok ang nararamdaman niya ngayon. Ano na naman? Angil niyang pabiro sa kaibigan na ikinatawa nito. Narinig ko kayo ng isang araw ni Golden na nag-uusap sa poolside ah. Titang tawag niya sa'yo. Natatawa nitong sambit na ikinangiti niya na lang. Kailan ka pa niya naging tita, Aber? Hindi ko alam. Sagot niya bago nagkipit ng balikat sa kanya. Yun ang trip nilang itawag sa akin eh. Sino ba naman ako para bawalan sila? Ang ibig sabihin mo, feel mo lang. Natatawang singal ni Flora sa kanya na tinawanan niya lang. Close na close sa'yo yung mga bata. Base sa mga mata nila, parang gusto ka nilang maging parte ng pamilya nila. Bahala ka,
Baka mamaya yan. Gusto ko na nilang maging nanay. Mami nang itawag sa'yo. Biro pa nito. Imposible yun, ano ka ba? Natatawang sambit ni Kimi bago siya napaisip sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya maipagkakaila na nitong mga nakaraang araw ay tila ba nagbago rin ang pakikitungo sa kanya ng mga bata. Nasanay na siya na tinatawag siya nitong Tita Kimi. Hindi naman sila binabawalan ni Jameson kaya naman hindi niya naiwasang mapaisip. Paano kung tama nga sinasabi ni Flora? Imposible. Natatawa niyang saad sa sarili bago abala sa pagtanggal ng mga dahon sa poolside. Kimi! Agad siyang napatalo nang marinig niyang pamilyar na boses na yon. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba dumadagundong ang puso niya sa kaba sa tuwing maririnig niya ang boses ni Jameson palapit sa kanya. Ganito ba talaga kapag minsan mo nang kinagalitan ng isang tao? O baka naman ibang ibig sabihin ng nararamdaman niyang ito? I was looking for you the whole time. Nandito ka lang pala. Saad ni Jameson bago ngumiti sa kanya na ginantihan niya ng isang peking ngiti. I have something for you. Dagdag pa nito bago niya iniabot sa dalagang isang sobre. Naguguluhan itong kinuha ni Kimi at sinilip. Mabilis na namula ang mukha niya nang mapagtanto ang nasa loob nito. Anong? Nakaschedule nang para sa operasyon ng tatay mo at bayad ng lahat. Sagot ni Jameson sa kanya, dahilan upang bahagya pang mangilid ang luha sa mga mata ni Kimi. Within this week, maaoperahan ng tatay mo. Bago pa man matapos ni Jameson ang sasabihin niya, ay mabilis na siyang niyakap ni Kimi. Naramdaman niya naman ang panginginig ng mga balikat nito nang dahil sa labis na pag-iyak. Habang pilit nitong binabaon ang mukha niya sa balikat ng lalaki. Thank you, Jameson. Thank you. Aniya habang patuloy pa rin sa pag-iyak at nakayakap pa rin sa binata. Walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang mangiti na lang at sa kauna-unahang pagkakataon ay tuluyan nang ginantihan ng yakap ang dalaga. Nang dahil sa labis na pag-iyak ay hindi na iyon binigyan pa ng pansin ni Kimi at sa halip ay nagpatuloy lang siya sa pag-iyak sa balikat ng lalaki. Nang makarating kay Arthur ang balita na maaoperahan na siya ay hindi niya na naiwasang mapatalon sa tuwa. Nagbago lang naman ang reaksyon niya nang sinabi ni Kimi sa kanya na kailangan niyang lumuwas sa Maynila sa susunod na mga araw. Kailangan ko ba talaga, anak? Tanong ni Arthur sa anak niya na makausap niya ito sa telepono. Pwede bang dito na lang sa probinsya? Medyo magastos ang pagpunta sa Maynila, iha. Kayo naman, tay. Ipapasundo na lang po kayo kay Moy. Tapos diretso na sa ospital kung namamahalan po kayo sa pamasahe. Sagot ni Kimi sa kanya bago magikik sa kabilang linya na ikinangiti niya na lang. Nang sandaling maputol ang tawag nilang dalawa ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapaupo na lang sa upuang naroon habang iniisip ang tungkol sa pagpunta sa Maynila. May ilang taon na rin ang nakalilipas simula nang mangyari ang aksidente, ngunit hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala niya ang lahat. Kung paanong bumangga sa kanya ang kotseng mabilis ang pagpapatakbo patungo sa direksyon niya. Nakaparada noon ang jeep niya sa kahabaan ng highway sa gitna ng gabi. Dahil nga sa nagkaroon ng problema ang makina ng jeep niya, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang itabi ito sa gilid ng daan upang makita. Nang sandaling maayos niyang makina ay siya namang pagpasok niya sa loob nito. Hindi niya pa man na isasaksak ang susi ay may bumangga na sa kanya sa harapan. At iyon namang umpisa ng kalbaryo niya. Hindi niya na naisip na sabihin kay Kimi ang lahat dahil natatakot siyang makulong at mapariwara ang buhay ng unika iha nang wala siya. Ayaw niyang maiwanan ng anak ng mag-isa. Kaya naman sa ayaw o sa gusto niya, kailangan niyang tumakas kasama nito pabalik sa probinsya. Pagkatapos noon ay hindi na siya kailanman tumuntong sa Maynila dahil alam niyang pinaghahanap na siya ng mga pulis noon pa man. Ngayong tutuntong muli siya sa Maynila para sa isang operasyon, alam niyang iyon na rin ang huli niyang pag-alis sa probinsya dahil sa ayaw niya o sa gusto, kailangan niyang makulong sa salang hindi naman niya ginawa. Nang sandaling dumating na ang araw ng operasyon, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang iika-ikang nagtungo sa ospital sa address na ibinigay ni Kimi sa kanya. Kasama niya ang driver ng amo ng anak niya. Kaya naman kahit na papaano ay nakakaramdam pa rin siya ng kampante dahil may kasama at kausap siya ng mga sandaling yon. Kinakabahan po kayo, no?
Natatawang tanong sa kanya ng lalaki na ikinangiti niya na lang. Huwag po kayo mag-alala, magaling na doktor si Dr. Saldivar. Hindi naman niya po kayo titipirin sa anesthesia. Hindi naman yun ang dahilan sa kung bakit nakakaramdam ako ng kaba ngayon, iho. Sagot niya rito dahilan upang bumaling ng tingin sa kanyang binata. May tinatakasan ako rito sa Maynila kaya ako nakakaramdam ng nervyos ngayon. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Natatawa nitong muling biro na ikinangiti niya na lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, magbayad agad kayo ng utang. Dagdag pa nito bago sila nagtawanan. Natigil naman ang tawanan nila nang marinig nila si Kimi na ngayon ay naluluha na at may bahid na nangiti ang labi nang sandaling magtungo ito sa direksyon nila. Mabilis at mahigpit ang yakap niya rito na ginantihan niya naman bago siya naluha. Nang sandaling umapak sa lobby ng ospital ay agad na natigilan si Jameson, lalo na nang makita niyang pamilyar na mukha ng matandang lalaki na nakadisgrasya sa asawa niya noon. Nakayakap ito kay Kimi habang umiiyak, kaya naman mas lalo siyang nagulat nang mapagtanto niyang, "Ikaw ang pumatay sa asawa ko!" Sigaw niya bago niya hinablot ang kwelyo ng matandang lalaki na ikinasinghap nito. Walang ibang nagawa si Kimi kung hindi ang mapaupo sa sahig nang dahil sa biglang pagsugod ni Jameson sa tatay niya. Mabuti na lang at naroon si Moy upang pigilan si Jameson sa panununtok sa tatay niya. Agad na namutla si Kimi lalo na nang makita niyang may pasa at may dugo na ngayon ang ilong ng tatay niya sa ginawang pagsuntok ni Jameson dito kanina. "Tay!" Sigaw niya bago niya ito dinaluhan at galit na bumaling ng tingin kay Jameson na ngayon ay pinipigilan na ng mga nurse na napadaan doon. "Anong problema mo? Pinangakuan mo ba ng operasyon si tatay para lang mabugbog? Kriminal ang tatay mo, Kimi. Siyang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko." Galit na sigaw at panduduro ni Jameson kay Arthur. Doon nagsimulang humagulgol si Arthur dahilan upang umagapay si Kimi sa kanya. "Tay, anong ibig niyang sabihin? Anong ikaw?" "Patawad, anak. Patawad." Mahina nitong pakiusap sa kanya na ikinatigil ang pag-ikot ng mundo niya. Naging mabilis ang lahat para kay Kimi. Nang dahil sa pagkawala sa sarili ay hindi niya alam kung paanong ang ospital na pinuntahan nila kanina ay nauwi sa presinto. Ang operasyon na inaasam nilang dalawa ng tatay niya ay nauwi sa kulungan. Pakiramdam niya ay nasira ang tiwala niya kay Jameson nang dahil sa nangyari. "Kailangan magbayad ng tatay mo ng danyos bago mo siya mailabas sa kulungan," saad ng officer na nakausap niya. Dahilan upang mas lalo lang bumagsak ang mga balikat niya. Wala na siyang ibang nagawa parang sandaling ipakulong ni Jameson ang tatay niya. Naroon siya sa ospital nang sandaling makita niya kung paanong kinaladkad ng mga pulis ang tatay niya, patungo sa police mobile na naghihintay sa labas. Malaking komosyon ang nangyari kanina kaya naman hanggang ngayon ay tila ba na trauma pa si Kimi nang dahil sa nangyari. "Kamusta, Kimi? Natuloy bang operasyon?" Nakangiting bati ni Esther nang sandaling makita niyang maglakad patungo sa bulwagan ang dalaga. "Naghanda kami ng kaunting pagkain para sa pagbisita ng tatay mo rito. Si Jameson ang nagpahanda nito kanina. Ayaw niyang sabihin sa'yo dahil alam niyang aayaw ka sa sorpresang ginawa niya." "Fuck him." Singal ni Kimi bago niya nilagpasan si Esther na nagulat ng dahil sa nangyari. Dumiretso siya sa kwarto niya at agad na nagbalot ng mga gamit. Naroon sila Heather at Flora at maging sila'y nagulat sa biglaang pag-alsabalutan ni Kimi. "Anong ginagawa mo, Kimi?" tanong ni Heather nang hindi ito nakapagpigil pa. "Aalis na ako sa pesting bahay na to." Pero paano si Jameson?" tanong naman ni Flora. "Alam niya ba na biglaan ang alis mo? Hindi ba't ngayon ang operasyon ng tatay mo?" "Kimi, ano pang sinasabi ni Moy na nakulong ang tatay mo?" "Ha? Kimi, hindi ko alam!" Sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong kwarto, dahilan upang muling bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Nang dahil sa sigaw niya ay natigilan ng tatlo sa panggugulo sa kanya. Kaya naman mas lalo lang siyang napaiyak nang dahil sa nangyari. "Please, wag mo na ngayon. Aalis ako. Hindi na ako babalik dito. At wala na akong pakialam kay Jameson magmula ngayon.
Paano naman ang mga bata kung ganon? Tanong ni Esther na mas lalo nitong ikinahikbi. Walang ibang nagawa si Esther kung hindi ang yakapin ng dalaga, habang ang dalawa pa nilang kasama roon ay walang ibang nagawa kung hindi ang malungkot na lang na napatitig sa isa't isa. Mabuti na lang at wala roon ang mga bata, dahil kung hindi, ay natitiyak niyang hindi siya makakaalis, lalo na kapag iniyakan siya ng mga ito. Si Moy ang naghatid sa kanya pabalik sa probinsya. Sa halip na sa Maynila ay dinala ang tatay niya sa probinsya kasama ng mobil. Iyon din ang pakiusap ni Kimi sa kanila, kaya naman wala na silang ibang nagawa kung hindi ang dalhin si Arthur sa probinsya. Maliban kasi sa punuan ng mga kulungan doon ay natitiyak niyang hindi rin niya gaano mabibisita ang tatay niya kapag bumalik siya sa probinsya at nanatili naman sa Maynila ang tatay niya. May ilang buwan ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Ang sabi ng mga nakausap niyang pulis ay muling gumugulong ang kaso ng tatay niya. Kinukuha na rin ang statement niya sa isinampa sa kanya. Sa ngayon ay hindi pa siya nakakausap ni Jameson, ngunit kailangan niyang manatili sa presinto ayon sa kagustuhan ni Jameson. Aalis ka? Gulat na sigaw ni Heather sa kabilang linya nang tinawagan niya ito. Rinig niya ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya, ngunit hindi iyon ang pinagtuunan niya ng pansin ngayon. Bakit? Bakit kailangan mong manggibang bansa, Kimi? Pwede ka namang bumalik dito. Hindi na ako kailanman babalik dyan, Heather. At isa pa, hindi naman trabaho ang habol ko kaya ako mangingibang bansa. Mas importante para sa akin ngayon ang makahanap ng pampiyansa para kay tatay. Pero sinabi na ni Manang Esther na wala pang kaso ang tatay mo. At isa pa, tingin mo ba hindi ka susundan ni Jameson? Gulat nitong sambit na ikinakunot ng noo niya. Hindi ka niya hahayaang makalabas ng bansa, lalo na ngayon. Bakit? Pati ba ako ipapakulong niya? Natatawang tanong ni Kimi sa kabilang linya. At ang walang sumagot ay doon niya lang napagtanto na putol na ang tawag ni Heather. Bukas na ang flight niya patungo sa Madrid at ngayon ay abala na siya sa pag-aayos ng mga gamit niya. Mahal niya ang mga bata. Mahal niya si Jameson at hindi niya itatanggi iyon. Mahal niya rin ang tatay niya at siya na lang ang meron siya kaya naman gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lang hindi makulong ang tatay niya. Lungkot ang bumakas sa mukha ni Kimi nang sandaling maglakad siya patungo sa loob ng airport. Bago pa man siya makapasok sa loob ay may humila na sa braso niya at kaagad siyang niyakap ng mahigpit na ikinalaki ng mga mata niya. Don't go, Kimi. Sabi Jameson habang mahigpit na nakayakap sa kanya na ikinangilid ng mga luha niya. Hindi ko hahayaang makatakas ka sa mga kamay ko. Aalis ako para sa tatay ko, Jameson. Para sa pampiyansa niya. Hindi siya makukulong. Mahinang sambit ni Jameson bago niya hinarap ang dalaga at ngumiti rito na ikinangilid ng luha sa mga mata ni Kimi. Inosenteng tatay mo, Kimi. Hindi siya makukulong. Hindi rin ako makakapayag na makulong ang inosenteng tulad niya. Pero kailangan ko pa rin umalis. I will never let you do that. Unless you marry me. Mahinang sambit ni Jameson bago niya hinawakan ng pisngi ng dalaga na ikinapula ng mukha nito. Please stay. Miss ka na ng mga bata. Miss ka na nila Esther. Miss na kita. Nang sandaling yon, ay bahagyang natigilan si Kimi sa narinig. Hindi niya pa man nadadigest sa utak niya ang pag-amin ng binata sa kanya, ay agad na siya nitong hinawakan sa panga upang halikan ng mas mariin na ginantihan niya naman. Aminin niya man o sa hindi, ay may nararamdaman na siya sa kanya noon pa man. Kahit na binalot siya ng galit ng sandaling makulong ang tatay niya, hindi pa rin magawang talunin ng galit na yon ang pagmamahal niya sa lalaki. Napamahal na siya rito at natitiyak niya ang puso niya ay para lang dito titibok. Ipinaliwanag ni Jameson kay Kimi ang tungkol sa ilang buwang paggulong ng investigasyon sa nangyari noon. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento niya patungo sa Madrid ay naging abala naman si Jameson sa pag-aayos sa kasong kinasasangkutan ng tatay niya. Habang abala sa pag-aasikaso sa kaso ay hindi na nagdalawang isip pa si Jameson na ipa-opera ang tatay ni Kimi tulad ng pangako niya rito noon. Noong una hindi pa pumayag si Arthur ngunit ang sandaling mangako si Jameson sa kanya na aayusin niya ang lahat dito ay napanatag na siya.
Hindi rin naman siya pinabayaan ni Jameson sa kulungan dahil alam niya sa sarili niyang inosente ang tatay ng babaeng mahal niya. Nang sandaling lumabas na sa investigasyon na inosente nga si Arthur, ay tsaka lang nagdesisyon si Jameson na ipahanap si Kimmy. Nang marinig mula sa usapan ni Heather at ni Kimmy na mag-a-abroad niya ang dalaga para makaipon ng pampiyansa, tsaka lang siya nagdesisyong umalis at bumiyahe patungo sa airport. Mabuti na lang at agad na na-track ng mga tauhan niya si Kimmy na naroon na nga sa airport. Kung hindi pa man siya nagmadali ay baka nahuli na ang lahat para sa kanya. Kahit para sa mga bata lang, Kimmy. Pakiusap ni Jameson sa kanya na muling umugong sa alaala niya. Kahit para sa mga bata na lang. Maawa ka sa kanila, Kimmy. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa si Kimmy kung hindi ang mapangiti na lang sa tuwing maaalala niya ang mga nangyari nitong mga nagdaang buwan. Nang matapos ang kaso ay tsaka lang nakalaya ang tatay niya sa kulungan. Hindi lang iyon dahil naoperahan na din ito at nakakapaglakad na ng maayos ang sandaling ihatid siya nito patungo sa altar. Sa dulo ay nakita niya roon si Jameson na matyagang naghihintay sa babae ngayon ay unti-unti nang naglalakad patungo sa direksyon niya. Agad na sumilay ang ngiti sa labi niya nang muli niyang maalala ang mga banta sa kanya ng kambal nang sandaling malaman nito ang tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa ni Kimmy. Hindi mo na kami makakausap hanggat hindi mo na iuuwi si Tita Kimmy rito. Banda pa ni Golden, ang isa sa pinakamataray niyang anak na nagmana sa nanay nito. Walang ibang nagawa si Jameson kung hindi ang natawa na lang na mapailing sa sarili bago niya sinalubong ang nakangusong si Kimmy. Hindi ba bagay sa akin tong damit? Tanong ni Kimmy sa kanya na ikinanguso niya na lang. Ikaw ang namili niyan sa department store noon kaya alam kong bagay sa'yo yan. Sagot ni Jameson sa kanya bago niya niyakap ang asawa at hinalikan sa noon na ikinapikit naman ito. Never kong iniisip na masasabi ko sa'yo to, Kimmy. Mahal na mahal kita. Saad niya rito na ikinangiti naman ni Kimmy bago siya sinalubong ng halik ng kanyang asawa. Ang sabi nila, ang relasyon daw na nagsimula sa away at pagkamuhi ang pinakamatibay at nagtatagal sa lahat. Hindi kailanman naniwala si Kimmy sa kasabihang yon. Ngunit nang makilala niya si Jameson, doon nagsimulang magbago ang pananaw niya sa kasabihang iyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.